Isang grupo ng mga tao na nagha-hiking sa niyebeng bundok ang biglang nakatagpo ng maliit na anino ng isang babae. Ang problema, ang babaeng ito ay nasa loob ng isang sinaunang bloke ng yelo. Habang tinatawag nila ang isa't isa para agad makipag-ugnayan sa Mystical Magic Institute, narinig nila ang boses ng babae. Walang nakakaalam kung sino talaga ang taong ito, pero isang bagay ang sigurado nila, hindi siya kabilang sa parehong uri nila. Isang paligsahan ang malapit nang magsimula, isang hamon sa pagitan ng mga tao at tatlong Diyos na wala pang katulad sa kasaysayan. Ang pangyayaring yayanig sa universo ay ipapalabas ng Lev sa iba't ibang lugar. Samantala, sa misteryosong lungsod ng Ruin, habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, kabilang ang 1 versus 3 na kaganapan, may isang binatilyong lumitaw sa kalsada. May hinihila siyang maleta, at mukhang bumisita na siya rito 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimula ang binatilyo na mapansin ang mga labang ipinapalabas ng malinaw sa malalaking screen, mga tao na nakikipaglaban sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang resulta ay isang malupit na pagkatalo. Inaasahan na ang ganitong kinalabasan, kaya nang ianunsyo ang resulta, walang nagtaka o nadismaya. Ang tanging kredito na nararapat sa mga taong iyon ay ang lakas ng loob nilang sumali sa paligsahan. Nang makita ito, ang binata ay tahimik na tumalikod upang umalis. Gayunman, hindi ito ganoon kadali dahil may isang taong nakilala siya bilang si Faye. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo, kaya mabilis na hinila ni Faye ang kanyang bagahe palayo. Sa sangay ng Mystical Magic Institute sa Ruin, nagbago na si Faye sa isang maayos na uniforme at pumasok sa silid sa gitna ng mga nagulat na tingin ng lahat. Ang tagapamahala mismo ang lumapit upang batiin siya. Aparenting ang taong kalahating taon niyang hinanap ay isang hindi pagkakaunawaan, at bumalik siya matapos marinig na ang taong iyon ay nakilala ang isang mukhang kaparehong-kapareho. Ang taong gustong hanapin ni Faye ay ang pulang buhok na ate na nagturo sa kanya maglaro ng mga laro noong siya ay bata pa. Dinala siya ng tagapamahala sa 17 palapag habang nagkukwentuhan sila sa daan. Isang taon na ang nakalipas nang madiskubre ang isang babae sa anyo ng Diyos sa lugar ng Ice Age. Ngunit kakaiba ang Diyosang ito, dahil mula pa noong sinaunang panahon ay nakikipagtaguan siya sa mga tao sa ilalim ng dagat. Ngunit nakatulog siya habang naglalaro at tuluyang nagyelo. Matapos ang isang mahimbing na tulog, nagising siya makalipas ang 3,000 taon. Sa totoo lang, para sa mga Diyos, ang oras ay isa lamang konsepto, isang halagang katumbas ng kisap-mata. Sa kabilang banda, ang Diyosang ito ay ang personifikasyon ng apoy sa anyo ng isang dragon, at inaangkin niyang isa siyang dating Diyosang tinanggalan ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya maaaring galitin dahil kaya niyang gawing lupain ng paghihirap ang buong lungsod. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator, at ang naging konklusyon ay nais ng ate na si Faye ang magbantay sa Diyosang ito. Ang pagdating ng mga Diyos sa mundo ng mga mortal ay hindi inaasahan, at walang sinumang naglalakas loob na magkasala sa kanila, kaya si Faye ang pinakaangkop na tao para rito. Pagpasok niya sa loob, naroon nga ang isang Diyosang may matinding pagkahilig sa mga laro, na napapaligiran ng iba't ibang gaming setup. Pinulot ni Faye ang 2 dice at tama niyang nahulaan ang mga numerong lalabas. Walang bagay na random, lahat ay kalkulado niya. Kailangan lang niyang hawakan ang kabaliktarang mukha ng numerong gusto niyang lumabas sa ibabaw, saka maglagay ng sapat na puwersa para paikutin ang dice ng kalahating ikot. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ay mauwi sa kasanayan na siyang magpapasya kung sino ang mananalo o matatalo. Ang tinutukoy bilang Diyosa ay ngayon ay nagpakita na, at agad siyang ipinakilala ni Miranda kay Faye. Siya ang pinakamahusay na manlalaro ng panahon, na mismong hiniling ng Diyosa na makilala, isang may potensyal na kandidato na sunod-sunod na nanalo ng 3 beses sa larong kamatayan mula nang ito ay inilabas. At tinanong ni Faye, ito ba si Lachersha? Nanatili siyang tulala dahil ang taong ito ay labis na pamilyar sa kanya. Nang makita ni Miranda na parang mauwi sa alanganin ang sitwasyon, nagpaalam siya, ngunit hindi nakalimutang paalalahanan si Faye na mag-ingat. Pagkaalis ni Miranda, agad na tumalon si Licia sa harapan niya. Hindi naman siya tumangging makipagpakilala o makipagkilala, pero iminungkahi niyang hayaang magsalita ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng paglalaro muna ng isang laro. Ang larong ginawa niya para pampalipas oras ay pansamantalang tinawag na Self-Introduction Memory Challenge. Ang mga patakaran ay katulad ng isang card matching game, ngunit ang pagkakaiba ay kailangang itugma ang nilalaman ng pagpapakilala ng sarili. Halimbawa, kung pumili si Faye ng 2 origin cards, kailangang magsalita si Licia tungkol sa kanyang pinagmulan. Kung hindi tumugma, walang kailangang sagot. Ganoon lang kasimple at madaling maunawaan, tinawag itong time killer, kaya magaan lang ito. Gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan mamaya. Bago magsimula, magalang na pinaalalahanan ni Faye si Licia na i-shuffle muli ang mga baraha, dahil habang inilalatag niya ito para ipaliwanag ang mga patakaran, hindi sinasadyang na memorya ni Faye ang lahat ng pagkakasunod-sunod. Isa na lamang itong nakasanayan niya, dahil noon ay may isang nagturo sa kanya maglaro hanggang sa siya ay hingalin.
Nagsimulang makuryos si Lesha sa taong ito, kumbinsidong kung hindi memorya kundi kakayahan ang gagamitin laban sa isang diyosa sa maliit na mesang ito, ay magiging sayang lamang. Kaya agad niyang inutusan ang mga baraha na umikot sa ere, bawat isa ay may iba't ibang orbit at bilis na naging imposibleng malaman kung nasaan ang bawat isa. Ito ay katumbas ng isang 3-dimensional na memory challenge, at naaalala ni Faye ang bawat barahang nababaligtad. Ganoon din si Lesha, kaya binago niya ang mga posisyon ng mga baraha. Dagdag pa rito, nais ni Lesha na dagdagan ang hirap ng laro, kaya nagpa siyang magdagdag ng bagong patakaran. Kung sa orihinal na laro, ang makakuha ng pares ay may karapatang muling bumunot, sa laro ni Lesha, bawat isa ay may isang turn lang. Opisyal nang nagsimula ang laro. Ang atmosfera ay hindi gaanong parang laro lang para sa libangan, pero kailangan nilang harapin ito. Si Miranda ay nakaupo sa kanyang silid, palihim na minomonitor ang paligsahang ito. Walang kamalay-malay si Lesha na palihim siyang nagkabit ng kamera sa punit na kahon ng karton sa loob ng silid. Sa unang round, pinayagan ni Lesha si Faye na mauna. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng magkaparehong baraha. Sumunod na ang turno ni Lesha. Yumuko siya para pumili ng baraha, at hindi sinasadyang may naipakita siyang bagay na madaling makapagpawala ng atensyon ng tao. Bilang isang diyosa, walang konsepto si Lesha tungkol sa panloob na kasuotan. Ngunit dahil nabanggit ni Faye na ang paglalaro ay nangangailangan ng konsentrasyon, maayos niyang inayos ang kanyang postura at matatag na pumili ng magkaparehong baraha. Sa kasamaang palad, tulad ni Faye, hindi rin siya tumama ng magkapareho. Sa pamamagitan ng pagpili ni Lesha, sinuwerte si Faye at nakakuha ng pares ng origin cards. Isang matagumpay na simula. Tulad ng ibang mga Diyos, nagmula si Lesha sa mga elemento, ang tinatawag ng mga tao na mas mataas na kaharian. Makakapasok lamang ang mga tao sa lugar na iyon sa pamamagitan ng mga espesyal na tarangkahan. Alam ito ni Faye dahil ginamit niya ang 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mga idolong Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao upang hamunin ang mga Diyos na tinatawag na arise. Ang mga tumatanggap ng arise mula sa mga Diyos ay nagiging mga disipulo na maaaring hamunin ang mga Diyos gamit ang mga kapangyarihan o mahika. Lahat ng mga laro kasama ang mga Diyos ay nagaganap sa loob ng mga elemento, at ang gantimpala sa panalo ay bahagi ng kapangyarihan ng arise na maaaring gamitin sa totoong mundo. Ito ay lubhang kinakailangan upang matuklasan ang mga bagong teritoryo, dahil 73% ng kontinente ay hindi angkop terhan ng mga tao. Sa laro laban sa mga Diyos, ang matalo ng 3 beses ay nangangahulugan ng pagkawala ng karapatang hamunin muli, habang ang manalo ng 10 beses ay nangangahulugang pagpasa. Ang layunin ng sangkatauhan ay sakupin ito. Ang katotohanang si Lesha ay sumasagot ng tapat at malinaw sa ganitong detalye ay medyo nakakagulat para kay Faye. Pagkatapos ng lahat, hindi naman niya hiniling na matuto ng ganito kalalim. Ngayon ay turno naman ni Lesha para magtanong, at nakakuha rin siya ng magkaparehong baraha, kaya naging patas ang iskor na isa-isa. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Lesha, batay sa pares ng mga barahang kakakuha lang niya. Ipinakilala ni Faye ang sarili bilang Faye Feliz, at tulad ng nakikita niya, dinala siya rito ni Miranda. Tinitigan ni Faye ang ilang baraha sa kanyang kamay at nagmuni-muni. Napagtanto niyang hindi kailangang limitado sa mga baraha ang impormasyon. Maaari niyang gamitin ang mga iyon upang lumikha ng mga bagong kwento ayon sa kanyang kagustuhan. Matapos ang isang round ng palaisipan, pumili si Lesha ng isang blangkong baraha na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtanong ng kahit ano. Ito ang barahang tinatarget din ni Faye, ngunit hindi niya nakuha. Nang makita ang paborito niyang baraha sa kamay ng iba, nadurog ang puso niya ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Ang tanong ni Lesha, ano ang tunay niyang dahilan sa paglapit sa kanya? Walang kahit anong kasinungalingan ang pinapayagan. Sa puntong ito, hindi na niya kayang magtago pa at tanging matatamis na salita na lang ang maaari niyang piliin. Inamin ni Faye na ipinadala siya ni Miranda upang bantayan si Lesha at alamin ang tunay nitong pagkakakilanlan. Taliwas sa takot ni Miranda sa likod ng screen, napabuntong hininga lang si Lesha at bumalik sa kanyang normal na estado. Nahulaan na niya yon mula pa sa simula. Ginamit lang niya ang tanong upang subukin ang moral na pagkatao ni Faye. Ang tapat niyang pagsunod ay kapuri-puri. Ang ugnayan ng dalawa ay tila naging mas malapit. Nagpasya si Lesha na bitawan ang formal na pananalita at pinayagan siyang tawagin siya sa pangalang Leshy. Natugunan ni Faye ang mga inaasahan ng larong ito. Ang mga barahang nakolekta niya ay tungkol sa mga panaginip, pinagmulan, at mga hilig. Mula pa sa simula, wala talaga siyang intensyong magpasya kung sino ang mananalo. Ang pinakapunto ng laro ay alalahanin ngunit huwag kunin dahil nakadepende rin ito sa pag-alala sa mga orihinal na pares. Halimbawa, hindi kinukuha ni Faye ang name card dahil alam naman na niyang si Lesha Leshy ang pangalan niya at kung kukunin pa niya yon, masasayang lang ang isang turno. Naging curious si Lesha kung ano ang itatanong niya kung siya ang nakakuha ng blangkong baraha
kahit hindi pa sigurado kung sasagutin ba niya ito pagkatapos marinig. Tinanong ni Feye kung bakit nananatili siya sa Earth sa halip na bumalik sa mga elemento, at kung bakit siya ang pinili nito gayong malinaw na mas marami pang mas bihasang tao. Sinagot muna ni Lesha ang huling tanong. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Feye. Siya lamang, bilang baguhan, ang nakapagtala ng 3 sunod na panalo. Nais niyang sakupin ang larong laban sa mga Diyos kasama siya. Bumaba si Lesha sa Earth upang makipaglaro sa mga tao, ngunit sa hindi inaasahan, ang daan pabalik sa mga elemento ay isang one-way lamang. Dahil doon, nawala ang kanyang posisyon bilang Diyosa. Ngunit kung mananalo siya laban sa mga Diyos ng 10 beses, maaari siyang muling maging Diyosa. Bago pa siya makapag-react, hinila siya ni Lesha papunta sa diving area upang simulan ang unang laro. Ipinakita ni Lesha sa kanya na kahit ang isang leon na bumaba ng bundok ay hari pa rin ng kagubatan. Kahit halos nawala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya pa rin niyang harapin ang anumang bagay. 10 minuto bago nito, dumating na sila sa elements, ngunit ang tanawin dito ay kaparehong-kapareho ng lungsod sa mundo ng mga mortal. Habang nagmamasid ang dalawa, napansin ni Feye ang isang pamilyar na tao na nakikipaglaban din sa isang boss dito, kaya hindi na nila kailangang bumuo pa ng grupo. Si Mipo ang gumanap bilang bida na pinamumunuan ng Titan God. Sa kabuuan, may 18 katao na may 14% tsansa ng panalo. Nagpasya ang Titan God Board of Combat Games na baguhin ito sa isang habulan. Kailangang makatakas sila mula sa Titan God sa loob ng mga gusali, at hindi sila maaaring lumabas sa lugar na tinandaan ng liwanag. Upang manalo, kailangan nilang makatakas mula sa boss sa loob ng pinahihintulutang lugar, ngunit ang simpleng pagtakbo ay hindi garantiya ng tagumpay. Kung paano manalo, malalaman lang nila habang naglalaro. Iyon lamang ang paliwanag na ibinigay, at lahat ay may 300 segundo upang magtago. Ngunit bago pa man makatakbo ang sinuman, narinig nila ang mabilis na yabag sa paligid nila. Walang ibinigay na mga patakaran. Wala ring oras para magtago. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, tunay na nakakatakot ang mapanirang kapangyarihan ng Titan God. Tumatakbo para sa kanilang buhay sina Feye at Lesha. Iminungkahi ng pinuno ng koponan ang isang estratehiya, maghiwa-hiwalay at pumasok sa mga gusali. Naramdaman ni Esther na kung magtatago siya ng sapat sa kalaliman, magiging ligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Feye. Malinaw na alam na ng Titan ang kanilang kinaroroonan sa pangkalahatan. Hindi dapat humiwalay si Esther sa koponan. Bago pa man niya matapos magsalita, lumitaw na ang Titan. Itinaas ng Diyos ang paa nito at biglang inapak, dinurog si Esther sa harap ng lahat ng mga manlalaro. Nang iangat ng Titan ng paa nito, naroon pa rin si Asta, ngunit hindi na siya kapanalig ng grupo ni Feye. Nawala ang kontrol niya at pinakawalan ang mahika laban sa kanyang mga kasamahan. Nanatili ang kanyang kamalayan, ngunit kumikilos ang kanyang katawan ng kusa. Sa kabila ng tumataas na antas ng kahirapan, matagumpay na natuklasan ni Feye ang nakatagong patakaran. Kapag inatake ng Titan, nagiging tagapaglingkod ng Diyos ang isang tao. Nagmamadaling inudyukan ni Asta ang lahat na tumakbo agad. Kung hindi lang sa kamay niyang nagpapaputok ng walang tigil, malamang ay na-appreciate nila ang kanyang mabuting hangarin. Ngunit ngayon, sila ay nasa panganib. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang padalos-dalos na ugali na kumikilos ng hindi muna nag-isip. Isa pang miyembro ang tinamaan. Sa kasalukuyan, kabilang ang Titan, 5 na ang nasa panig ng mga Diyos. Biglang lumingon ang Titan at tumakbo sa kabaligtarang direksyon, para lang makita si Astay na sumasalubong pabalik. Kung lahat maliban sa 2 ay tamaan, nangangahulugan ito na ang panig nila ay may 2 na lang, samantalang ang panig ng mga Diyos ay may 17. Plano ba nilang gumamit ng kalamangan sa bilang para umatake? Malamang, sa oras na yon, ipagkakatiwala na ng Titan ang lahat sa kanyang mga tagapaglingkod. Ang kalahating may kulay na katawan ay hindi mukhang balance kahit kaunti. Bagaman pareho silang halos nasa pinakamasamang sitwasyon, hinahabol ng sarili nilang mga kasamahan, maswerte pa rin sila dahil alam nilang hindi pa natatanggal si Astay. Dahil kung natalo na siya, matagal na sana siyang naibalik sa mundo ng mga tao. Habang tumatakbo ng taranta si Feye, nakukuha pa rin niyang mag-isip. Sa wakas, nakabuo siya ng konklusyong magpapabago ng sitwasyon. Habang hindi nakatingin si Astay, ibinuhos ni Feye ang isang basurahan sa ulo nito. Sinamantala ni Lisha ang pagkakataon at hinawakan ang ibabang bahagi na nagpanumbalik sa buong katawan ni Astay sa orihinal nitong kulay, binuhay muli ang isang tagapaglingkod at nabuksan ang pangalawang nakatagong patakaran. Ang pagtuklas ng paraan upang makabalik sa normal ay nangangahulugang hindi sila palalampasin ng Diyos. Ngayon, ang 2 ay tinatarget ng Titan. Inudyukan ni Feye si Esda na magtago, saka siya lumingon upang samahan si Lesha. Lubos na nauunawaan ni Feye ang mga intensyon ni Lesha kahit hindi na ito magsalita. Pagkaliko nila, sinuwerte silang makasalubong ang lahat ng kanilang mga kasamahan na umaasang hindi susuko sina Feye at Lesha sa laban para sa tagumpay.
Ang iskor ngayon ay 3-16. Tumakbo sila papasok sa isang gusali, pinutol ang kanilang mga humahabol gamit ang kapangyarihan ni Lesha. Sa kasalukuyan, halos nasa alanganin na sila dahil hinahanap din sila ng titan sa lahat ng dako, habang nananatiling misteryo pa rin ang kondisyon para sa panalo. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto ni Faye ang tunay na issue. Bukod sa habulan at taguan, may halong ikatlong laro. Mabilis na nakuha ni Lesha ang ideya, ipinaliwanag kung bakit may dalawang kondisyon ng pagkatalo. May plano na ngayon ang batang duo, ang kailangan na lang ay ang hatiin ang mga gawain at maghiwalay. Si Lesha ang bahalang manguna upang iligaw ang mga tao sa unahan, habang si Faye ay magkakaroon ng puwang upang makakilos. Sinira ng matandang titan ang mga nakapaligid na gusali, at sa huli ay ang gusaling pangkomersyo, bago ito nagsimulang magmasid. Si Faye ay napilitang mapunta sa sulok ng bubong at agad na tinanggap ang gantimpala niya, isang dagundungang suntok na tila mula sa langit, nagpataas ng alikabok sa kalangitan. Akala ng lahat iyon na ang katapusan. Pero hindi ganoon kadali. Nang tuluyang masira ang buong gusali, doon nagtapos ang laro. Ito ang ikatlong nakatagong patakaran ng laro. Nabuhay muli si Faye dahil sa kanyang kakayahan, o mas tama, hindi siya napatalsik kundi matagumpay na nailigtas ang sarili. Ibinunyag niya ang nakatagong patakaran ng laro bilang isang larong reverse. Isipin itong parang habulan, pero ang buong lungsod ang nagsisilbing game board. Ang Diyos ang humahabol, ang mga tao ang tumatakbo, nagkakaroon ng mga alagad, at may mga taong nagliligtas. Malinaw na ito ay katulad ng pagkakasunod sa paglalaro ng reverse. Kapag nahawakan, nagbabago ang kulay ng itaas na kalahati ng katawan, nakatumbas ng pagbaliktad ng piraso. Ang buong lungsod ay isang malaking parisukat, at nagtatapos ang laro kapag napuno na ang buong board. Kung ito ay isang larong habulan, kung gayon, kapag ganap nang nawasak ang buong lugar ng laban at hindi na maaaring laruin, doon ito matatapos. Sa huli, alinmang panig, tao o Diyos, ang may pinakamaraming kasapi, siya ang panalo. Ngayon na ang sandaling baliktarin ang laban. Gagamitin nila ang mga patakarang ito para makuha ang panalo. Tuluyang nawasak ang buong gusali, at malinaw na natalo ang Diyos sa labang ito. Natapos ang 3 oras at 31 minutong laban sa tagumpay ng sangkatauhan. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nang may muling nanalo. Bumalik si Faye kay Lesha, nakasalukuyang ni-review ang mga pangyayari kahapon. Nang makita siyang pumasok, lumingon si Lesha at nagtanong kung ano ang magiging kahilingan niya sakaling siya ang manalo. Malinaw na ang nais ni Faye ay hanapin ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na babae. Noong bata pa siya, dahil hindi niya alam ang pangalan nito, tinatawag lang niya itong ate. Tinuruan siya nitong maglaro ng maraming laro, pero isang araw, bigla na lang itong nawala. Sinabi nitong muli silang magkikita, ngunit ang imuli ay maaaring mga hulugan ng kahit kailan. Ang tanging natatandaan niya tungkol dito ay ang pulang buhok nito, eksaktong kapareho ng kay Lesha. May kaugnayan kaya ang dalawa? Natawa si Lesha ng malakas. Natulog daw siya sa loob ng 3,000 taon. Isa itong banayad na paalala kay Faye na huwag ituring ang sinuman bilang kapalit ng iba. Hinila ni Lesha si Faye papunta kay Miranda upang humiling na makabuo ng grupo. Ngunit inirekomenda ng Mystical Magic Institute na ang isang grupo ay dapat may hindi bababa sa 10 kasapi. Batay sa datos ng mahigit 30 taon, napakahirap talunin ang mga Diyos, at umaasa ang mga tao sa dami ng bilang upang malampasan sila. Kapag 9 o mas kaunti ang kasapi, mas mababa sa 4% ang tsansa ng panalo laban sa mga Diyos. Kapag 10 ang kasapi, 9%. Kapag 20 naman, 11% lang. Iisa lang ang Diyos, ngunit pwedeng magkaroon ng kahit gaano karaming miyembro ang panig ng tao. Gayunman, pinakamainam pa ring panatilihin ang tamang dami ng manlalaro. Iminungkahi ni Miranda na makipag-alyansa si Lesha sa mga grupong kulang pa ng kasapi. Hiniling din niya kay Faye na maghanap ng karapat-dapat na mga kasamahan para kay Lesha. Ang mga gawain ito ay dapat sanay tungkulin ng administratibong pamunuan, ngunit malinaw na hindi sila kasing profesional ni Lesha at Faye. Sa pinakamaganda, titingin lang sila sa mga ulat upang pumili ng mahuhusay na miyembro sa papel, pero mas mainam kung si Faye mismo ang pipili ng personal. Nagparehistro si Faye para sa pagre-recruit sa pamamagitan ng electronic board system, at ang mga interesado ay kusa ng lalapit sa kanya. Gayunman, kailangan pa rin nilang makipag-usap ng direkta upang maiwasan ang mga sigalot o magkakasalungat na opinyon. Ito ang lugar para sa pagrerehistro ng grupo. Ilang sandali silang naghintay sa mesa ng pagtanggap upang tingnan kung may lalapit at makipag-usap ng direkta sa mga ito. Kilala ni Faye ang pinuno ng fire group, si Azurin. Tinawagan ni Faye ito at agad namang sinagot ng kabilang panig. Ipinahayag ni Faye ang kagustuhan niyang sumali sa grupo ni Azurin at pumayag agad ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Gayunman, nang banggitin ni Faye na sasali rin ang Diyosang si Lesha, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Bigla niyang ibinaba ang tawag, hindi pinayagang makapagsalita pa si Faye.
Ngunit hindi sumuko si Faye at muling tumawag. Kita sa kabilang panig ang pagkailang at hindi ito makatingin ng diretsyo. Ayaw talaga nilang tanggapin si Lesha dahil isa siyang dating diyosa. At hindi naman karaniwang pinalalampas ni Lesha kapag siya ay minamaliit. Isang grupo, matapos matalo sa isang Diyos, ay labis na nainis. Nalasing sila at malakas na nagmura, sinasabing kalokohan lang ang pakikipaglaro sa mga Diyos. Sakto namang napadaan noon ang Diyos na dragon, o mas tama, si Lesha. Bunga nito, ang dalawang disipulo ay binugbog ng husto hanggang sa maospital. Sinubukan ni Lesha na tanggihan ang pananagutan, sinasabing tinapik lang daw niya ang mga ito sa balikat at nakalimutang kontrolin ang lakas niya, kaya medyo napalakas lang. Nagpatuloy si Asurin, sinasabing sa kabila ng kaakit-akit na itsura ni Lesha, napakapikon daw nito. Kaya kahit gusto sana niyang makipag-reunite, kung kasama si Lesha, mapipilitan daw siyang tumanggi. Mas mahalaga raw ang manatiling buhay. Bago ibaba ang tawag, nakapagbitaw pa si Asurin ng bastos na komento tungkol sa dibdib ng diyosa. Sa kabutihang palad para sa kanya, wala siya roon, dahil kung naroon siya, siguradong babalatan siya ni Lesha hanggang mawalan ng ngipin. Nagpatuloy si Faye sa paghahanap ng mga kasamahan, at itinarget ang isang grupo na pinamumunuan ng isang babae, ngunit may mahusay na game analyzer. Ang mga grupong nakikipaglaban sa mga Diyos ay kailangang may analyst na gumagawa ng estratehiya at coach na gumagabay sa mga manlalaro. Kalaunan, nakontak ni Faye si Yuki, ang leader ng team ng isang kaibigan. Maayos naman ang simula, mainit na tinanggap ni Yuki si Faye sa grupo at handang maglaan ng pwesto para sa kanya hanggang sa mabanggit ni Faye ang pangalan ni Lesha. Ang naging reaksyon ay hindi na nakagugulat. Napasigaw si Yuki at agad ibinaba ang tawag. Ang ganitong asal ay patunay lang na muling nakasabit sa gulo si Lesha sa mga tao. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, sa mga libreng oras ni Lesha, madalas siyang mag-ensayo ng paglalaro kasama ang mga tao sa ilalim ng lupa sa arena. Noong una siyang lumaban, nakilala niya si Yuki, at sa kasamaang palad, dahil hindi pa niya alam kung paano kontrolin ang lakas niya, aksidente niyang napunta sa ospital ang tao. Mabuti namang may kabaitan si Lesha at dinalaw niya ang pasyente, pero si Yuki ay napasigaw lang bago tuluyang himatayin. Sa totoo lang, gusto lang ni Lesha na maintindihan ang mga tao. Marami na siyang nabasang libro sa pag-asang makihalubilo sa komunidad. Pero ayos lang din. Kung walang tatanggap sa kanila, gagawa na lang sila ng sarili nilang grupo. Ang isang team ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na bilang, kundi sa pag-uunawaan ng bawat isa. Bukod pa roon, kailangan din nilang makahanap ng taong may kakayahang magiging kapaki-pakinabang sa paglalaro laban sa mga Diyos. Habang nag-iisip sila, biglang lumitaw ang taong kailangan nila. Eksaktong ganoong klase ng kapangyarihan ang iniisip ni Faye, ang agarang teleportasyon. Akala ni Faye, ang ganitong uri ng kakayahan ay tiyak na pinag-agawan ng lahat ng team, pero sinundan pa rin niya ito ng palihim. At nang lumapit ang maliit na babae sa counter, inilabas nito ang isang retirement form na agad namang sinunog ni Lesha. Hindi alam ni Faye at Lesha kung sino ang batang babae na ito, pero tila pamilyar na pamilyar siya sa kanila. Hindi ba't ito ang dalawang taong pinag-uusapan kamakailan, ang Dragon Deity at ang Rookie? Pagkakilala sa kanila, agad yumuko ang dalaga at humingi ng paumanhin sa kawalang galang. Kahit wala naman talaga siyang ginawang mali, iminungkahi ni Faye na ilibre siya ng ice cream habang nag-uusap sila. Kapag may pagkain, siguradong magiging maayos ang usapan, kaya tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon. Ang pangalan niya ay Pearl Diamond, 16 na taong gulang, may record na isang panalo at isang talo laban sa mga Diyos. Naguluhan si Faye, ang talunin ang isang Diyos ay nagpapakita ng kahusayan, kaya malaya siyang nakakapunta sa iba't ibang palapag para lumaban. Sa katunayan, sapat na ang isang maluwalhating laban para igalang ng mga tao. Ngunit kapag natalo ng 3 beses, tapos na ang lahat, kaya lahat ay desperadong gustong manalo. Gayunpaman, ang magretiro matapos ang isang pagkatalo lang ay tila labis na mababang loob. Habang malalim sa pag-isip si Faye, umorder siya ng 32 ice cream, at buong siglang tinanggap ni Pearl ang kabaitan niya, nilantakan ang buong mesa ng ice cream hanggang walang natira. Ngayon, tuluyang ibinunyag ni Pearl ang mga problemang bumabagabag sa kanya. Ang pangunahing dahilan ng pagreretiro ni Pearl ay ang pressure mula sa mga kasamahan niya. Habang tumatakas sila noon, hindi niya sinasadyang magpalit ng posisyon kasama ang pinuno ng team na siyang naging dahilan ng pagkatalo ng buong grupo. Ibig sabihin, kaya niyang gumamit ng 2 uri ng teleportation, ang teleport para ilipat ang mga tao at bagay, at ang shift chip para magpalit ng posisyon. Pero sa totoo lang, may mga limitasyon ang kakayahan niya. Ang shift chip ay gumagana lang sa mga bagay na nahawakan niya sa loob ng nakalipas na 3 minuto, at hindi pare-pareho ang timing para sa lahat. Dahil dito, 3 sa kanyang mga kasamahan ang natalo at napilitang magretiro. Pinakalma siya ni Lesha, sinasabing taglay na ni Pearl ang kakayahan, at kung sakaling matalo, hindi naman siya sisisihin ni Faye.
Ngunit napakalalim na ng takot ni Pearl sa nangyari noon, kaya tumanggi siya at tumakbo palayo. Hindi nagbalak sumuko si Faye. Plano niyang alamin kung saan nakatira si Pearl sa dormitoryo ng mga babae. Gusto niyang kausapin ito, ayaw niyang matakot si Pearl sa mga laro habang buhay. Mabilis nilang nahanap ang tirahan ni Pearl, at dahil palagi itong gumagamit ng teleportation, nakalimutan na nitong mag-lock ng pinto sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan. Dahil hindi nakasara ang pinto, madali nilang nahanap at napasok ang bahay ni Pearl upang hanapin siya. Sa kasamaang palad, saktong nagbibihis si Pearl, at nang makita yon, si Lesha, na agad ipinakita ang kanyang likas na kabastusan, ay sumugod paunahan. Sa huli, nakaupo rin silang tatlo upang mag-usap ng maayos. Pakiramdam ni Pearl ay hindi siya karapat-dapat na mapasama sa grupo ni Faye. Ngayong araw, nagdala siya ng mga regalo upang humingi ng tawad sa mga dating kasamahan niya, ngunit hindi tinanggap ng mga ito. At nang hanapin niya ang dating pinuno ng team, sinabi ng iba na wala siyang karapatang humarap dito. Iminungkahi ni Faye na sapat na ang paghingi ng tawad, kaya bakit pa siya titigil sa paglalaro? Nag-alok si Faye na tutulungan siya, at sa wakas, dahil sa taos-pusong mga salita nito, tumango si Pearl at pumayag na sumali muli. Maaaring marami pa silang haharaping pagsubok sa pagbabalik na ito, pero ang mahalaga, hindi na siya manghihinayang habang buhay. Sa araw ng kanilang muling pagkikita sa pasukan ng laro, ramdam ni Pearl ang mga mapanghusgang tingin ng lahat. Ngayon, ang hamon sa kanila ay tunay na nakakatakot, isang antas na halos walang nakakalampas. Ang Diyos ng kawalan ng pag-asa na nagpabalik sa maraming kalahok, si Ouroboros. Ang teleport ni Pearl ay maaari lamang gamitin sa loob ng 30 metrong distansya, kaya halos walang silbi ito kapag nahuhulog mula sa ganoong kataas na lugar. Mabilis na ginamit ni Lesha ang kanyang kapangyarihan upang pabagalin ang bilis ng pagbagsak nila, kaya dahan-dahan silang lumapag sa katawan ni Ouroboros. Lumapit si Faye sa grupo sa kabilang panig, at sa kabutihang palad, nais din nilang makipagtulungan sa kanya. Unang nagsalita ang pinuno, ipinakilala ang sarili bilang si Ovan, ang leader ng grupong Inferno. Bago pa man magsimula ang laban, ilang miyembro na ng Inferno team ang napatay ng nilalang sa dagat. Ito ay tinatawag na Leviathan. Naghihintay ito ng mga taong nahuhulog mula kay Ouroboros, saka nagiging mababangis na parang mga piranha. Ang mahina ng lugar na ito, nakilala bilang si Meat, ay nakaupo sa lupa. Binuhat siya ni Faye at tinanong tungkol sa mga patakaran ng laro. May isang misteryosong keyword na kapag nasabi ng Diyos, ay panalo na ang mga manlalaro. Iba-iba ang keyword sa bawat laro, at ang kondisyon ng pagkatalo ay kapag naubos ang lahat ng manlalaro. Ang haba ni Ouroboros ay 10,000 metro, at maaaring nasa ulo nito ang mga pahiwatig. Biglang sumiklab ang mga kislap ng kuryente sa paligid nila na nagkulong sa mga manlalaro sa isang lugar. Kung hindi nila mahanap ang ipinagbabawal na salita, hindi sila makakatakas. Dapat itong may kaugnayan sa mundong ito. Sinubukan ng lahat na hulaan, at ang magandang balita ay nasabi na nila ang tamang salita. Pero ang masamang balita, lalong lumalakas ang kuryenteng lambat sa bawat segundo, at walang nakakaalam kung alin ang nasabi nila. Nag-isip si Faye at agad niyang nahanap ang tamang sagot. Ang salitang sakit. Namatahimik ang kuryenteng lambat, patunay na tama ang hula ni Faye. Pagkaalis nila sa lugar na iyon, sinubukan nilang magtulungan upang mapilitan si Ouroboros na sabihin ang ipinagbabawal na salita. Sa kabila ng pagsisikap ng lahat, walang nangyari. Naisipagyabang ni Lesha ang kanyang kapangyarihan, kaya nagtipon siya ng napakalakas na enerhiya at pinakawalan ito pababa. Bilang resulta, hindi umiyak si Ouroboros sa sakit, pero nawalan naman ng isang miyembro ang Team Inferno. Si Ovan, bilang kinatawa ng buong grupo, ay tumanggap ng paghingi ng tawad ni Lesha. Malinaw na kailangan nilang tamaan ang mahinang punto para mapilitang bumuka ang bibig ng Diyos. Ngunit sinabi ni Mip na nakalimutan niya ang nakatagong patakaran. Kapag ginawa ang isang partikular na aksyon, may mangyayaring kakaiba. Iyon ang unang nakatagong patakaran. Susunod, kapag natugunan ang unang patakaran, sa loob ng isang takdang oras, may magagawa pa. Habang kinakalkula ni Faye ang iba't ibang posibleng daan, biglang tumalon si Pearl sa kandungan niya. Ang mga nakakatakot na halimaw na kumakain sa ilalim ng dagat ay sobrang nakakatindig balahibo, kaya kusa siyang humingi ng saklolo, na agad namang nagpainggit kay Lesha. Gayunman, walang nangyaring mainit na komprontasyon dito. Lumapit lang si Lesha, hinila si Pearl palayo, pinayuhan siya, at sabay silang nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit sila sa bahaging buntot at nakakita ng isang kaliskis na may ibang kulay kaysa sa iba. Pakiramdam ni Pearl, iyon ang mahinang bahagi na magpapasigaw sa Diyos sa sakit. Bagaman may masamang kutob si Faye, hindi niya ito pinigilan, at ang naging resulta ay isang bitad. Ang padalos-dalos ngunit walang masamang intensyon na kilos ni Pearl ay nakaapekto sa buong koponan. Dahil lumiit ang kanilang bilang, nagsimulang magalit si Ovan kahit siya ang pinuno ng grupo. Humakbang si Faye at hinarangan siya. Kailangan nilang subukan upang malaman kung tama o mali.
Kung hindi tinamaan ni Pearl, si Faye rin ang gagawa niyon. Ang mahalaga, kailangan nilang isaalang-alang ang lahat ng posibleng paraan para manalo. Naunawaan ni Faye ang nakatagong patakaran dahil sa pag-ataking iyon. Ito ang ika-4 na nakatagong patakaran, kapag inatake ang buntot, magbabalik ng laban ang kalaban. Kung sinadya ang bitag na ito, mas marami pa sana ang nasawi kaysa 4. Ang susunod na gagawin ay patunayan ang ikalawang nakatagong patakaran. Walang sinuman ang tumindig upang magpatibay, pero walang limitasyon sa oras ang laro. Mas mabuting matalo dahil naglakas loob subukan kaysa matalo dahil pinukpok silang lahat hanggang mamatay. Nawala na ang pasensya ng mga tao at sinisi nila si Pearl sa lahat ng kapintasan na kanilang nakikita sa sarili. Hindi na kinaya ni Licia. Ang grupong ito na mahilig maghanap ng sinisisi ay talagang nagpapalobo sa kanyang mga mata. Kung susuko sila, hindi na nila kailangang maghintay sa boss. Papaluin niya silang lahat ngayon din. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang diyosa tulad ni Licia ay tutulong na protektahan ang isang ordinaryong tao na nagpapabigat sa kanila tulad ni Pearl. Ang kalokohan ng mga hangal na ito ang nagpapawala pa sa kanya ng gana pang magalit. Ang ikinakainis niya ay hindi lubos na nagkakaisa ang mga tao sa laro. Ang katotohanan na hindi sumuko si Faye ay nangangahulugang mayroon pa silang tsansang manalo. Tumayo siya at gumawa ng matapang na desisyon na umatake muli. Maaaring mas maraming mamatay pero tiyak na sila ay magwawagi. Mabigat na tinamaan ni Licia ang buntot. Isang sinag ng liwanag ang sumabog, pinaslang ang lahat ng iba pang manlalaro, at 3 lamang ang nakaligtas dahil nagtago sila sa likod ng kalasag ni Licia. Nakita nila ang Leviathan na nagsimulang gumalaw. Mas kalmado na sila kaysa kanina. Kaya matagumpay nilang nabuksan ang ikalawang nakatagong patakaran. Punuan ang patlang gamit ang 3 salita, maaaring sumakay sa Leviathan. Tumalon sila sa mga Leviathan at pumasok sa huling yugto. Nakakita si Faye ng makinang na mata at sinabi niyang kapag dinurog nila ito, maibabalik nila ang karangalan. Ngunit mayroon itong sistema ng depensa at halos ubos na ang oras na ibinigay upang sakyan ang Leviathan. Mabilis mag-isip si Faye, tumingin kay Licia at agad nitong nakuha ang senyales kaya umalis siya kaagad. Ang pagkakaroon ng kasangga na nakakaintindi ng iyong mga intensyon ay nakakatipid talaga ng lakas. Pagkatapos ay bumulong siya ng plano sa tainga ni Pearl. Bagaman labis siyang nagulat, pumayag siyang sundin ito. Sapagkat si Faye lamang ang tanging daan patungo sa tagumpay. Kung hindi siya, sino pa? Pagkaraan, tumalon si Faye sa isa pang Leviathan. Nagawang butasin ni Licia ang proteksyong harang at bumagsak ang mga laser. Tumalon si Faye, inaktiba ang mekanismong panangga, dahilan upang ipagpatuloy ni Ouroboros ang pag-atake. Ngunit sa halip na harapin ito ng direkta, hinayaan niyang si Pearl ang tumapos ng lahat. Nagbukas si Pearl ng gate ng teleportasyon upang maibalik siya. Ang sinag ng liwanag ay muling tumama pabalik sa mata, kaya naging ganap na matagumpay ang plano. Napasigaw si Ouroboros sa matinding sakit, at nagwagi ang sangkatauhan sa pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan. Ang lahat ng nakasaksi sa makasaysayang sandaling iyon ay nagsipalakpakan at sumigaw ng buong galak. Umamin ng pagkatalo si Ouroboros na nagpakita ng anyo bilang isang magandang dalaga. Ito ay isang piraso mula sa aking mata, sabi niya, habang iniaalay ito bilang natatanging gantimpala para sa unang taong nakatalo sa Diyos ang hindi kailanman natalo. Kapag hinawakan mo ito, tiyak na masusumpong si Ouroboros. Ipinangako niyang sa susunod ay maghahanda siya ng mas mahirap pang laro, umaasang muli silang makakapaglaro ng magkasama. Ang unang tagumpay laban kay Ouroboros ay naging mitsa ng kasiyahan sa lahat. Sabay-sabay na nagsumite ng aplikasyon ang mga miyembro ng Ruin upang makilahok sa laro, kaya napuno ang schedule ng organisasyon. Ngayon, kahit gusto nila, kailangan pa nilang magpa-appointment ng 1 buwan ng maaga. Bagaman hindi pa sila maaaring pumasok sa mundo upang makipaglaban sa mga Diyos agad-agad, maaari silang magtakda ng ibang lugar para sa pansamantalang mga laban na tinatawag na World Game Tour. Inanyayahan ang mga atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo upang lumahok katulad ng sa Olympics. Pagkatapos ng araw na natalo si Ouroboros, napakaraming kahilingan ang ipinadala sa sangay para makasali. Sapagkat ang mga disipulong nakatalo sa isang Diyos sa ganoong kahirap na laro ay itinuturing na mga bayani ng buong mundo. Sa gulong ay nakalista ang mga lungsod na nagpaabot ng paanyaya sa ngayon. Si Pearl ang naatasang maghagis ng pana upang random na pumili ng lungsod para sa kanilang tour. Napili niya ang Holy Line Maria, kaya't nag-impeke ang 3 at nagsimulang maglakbay para lumaban. Ang mga disipulo, matapos magretiro, ay ginagamit ang kapangyarihan ng Aris upang protektahan ang mga lungsod at tuklasin ang labas na mundo. Dumating sila sa lungsod ng Holy Spring Maria habang ang tren ay tumatakbo araw at gabi sa mga riles. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang kanilang patutunguhan. Labis na nasiyahan ang 2 babae sa bagong hangin at tanawin ng lugar.
Bigla nilang naramdaman ang isang tingin, o mas tama, isang napaka-prominenteng interface na agad nakaagaw ng kanilang pansin. Isang babae ang may hawak ng banner na mainit na bumabati kay Faye. Medyo nakapagtataka ito dahil hindi nila kilala ang taong iyon. Hindi naman nabanggit ni Miranda na may ipapadala siyang kakilala upang salubungin silang tatlo. Nang makilala ng kabilang panig si Faye, agad itong tumakbo palayo ng buong bilis. Ngunit ang babae ay isang superhuman na may pinahusay na pisikal na kakayahan. Kusa niyang ipinakilala ang sarili, ang pangalan niya ay Nina Reglis, dating disipulo ng sangay ng Maria. Sinabi niyang gusto niyang maging babae ni Faye, ang ibig sabihin pala ay maging alagad niya. Ngunit dahil sa sobrang kaba, napaghalo ni Nina ang mga salita niya kaya't medyo lumabas itong nakakatakot pakinggan kahit puro naman ang intensyon niya. Matapos mapanood ang live stream, napagpasyahan niyang si Faye lamang ang karapat-dapat maging kanyang Panginoon. Magluto, maglaba, kaya lahat ni Nina, pati pagsabon ng likod ni Faye habang naliligo. Nagtinginan sina Lesha at Pearl, sabay naglayo habang tinitingnan siya ng may pang-uyam. Napakababaihan daw talaga ni Faye, kaya raw niyang paikutin kahit sino, pati na ang magpa-scrub ng likod. Si Nina naman ay nakaluhod na habang daan-daang tao ang dumaraan at humihinto para manood. Sobrang nakakahiya. Plano na sanang umatras ni Faye, tumakbo muna at saka na lang mag-isip mamaya. Pagtingala ni Nina, hindi na niya nakita si Faye kaya dali-dali siyang sumunod, aksidenteng tumakbo papunta sa gitna ng kalsada. May kotse na paparating ng mabilis, diretsyo sa kinatatayuan ni Nina. Siyempre, hindi naman siya ordinaryong tao. Ginamit niya ang kakayahan niyang baliktarin ang puwersa, saka tinadyakan ang walang kalaban-labang kotse palayo. Samantala, sina Faye at ang dalawa pa ay matagumpay na nakatakas at nakatakbo patungo sa sangay ng Mystical Magic Institute sa Maria. Medyo nakakatakot ang itsura ng manager. Ipinatong ng tiyuhin ang kamay niya sa balikat ni Pearl, balak sanang magpakilala, pero natakot ito agad at tumakbo papunta sa gwardiya, sinasabing paalisin ang malaking tiyuhing iyon. Hindi naman siya manyak. Ang tiyuhin pala ay ang manager na si Barriga Irons. Ang opisina ng pamunuan ay nasa ika-8 palapag, dahilan para mapagod sina Lesha at Pearl sa pag-akyat ng hagdan. Ang laro sa pagkakataong ito, ang pangunahing kaganapan ay ang pakikipaglaro sa mga Diyos sa loob ng 3 araw. Buong stadium ang inarkila para sa pag-cheer, 10,000 upuan ang napuno, at ang mga mamamayan ng Maria ay magbibigay sigaw ng suporta sa lahat. Bukod pa rito, nais ni Irons na hilingin sa kanila na lutasin ang isang magkaibigang laban sa pagitan ng mga lungsod upang mapalakas ang ugnayan. Gaganapin yun bukas, at sabik silang makipagpaligsahan sa mga taong may talento tulad ni Faye. Nakabitin sa buong silid ang mga larawang pang-alaala. Lahat ng panauhin ay mga disipulo mula sa ibang lungsod. Ang mga itim na uniforme ay kumakatawan sa pinakamagaling na koponan ng sangay, at ang mga dilaw na guhit ay palatandaan ng punong tanggapan ng Mystical Magic Institute. Pumasok ang isang binatang tila dumating para batiin ang mga bisita. Ang pangalan niya ay Dark, at bagaman siya ay baguhan pa lamang noong 1 taon, siya ang naging pinakamabilis sa kasaysayan na bumuo ng koponan at talunin ang isang Diyos sa kanyang unang laban. Ang kasalukuyan niyang record ay 3 panalo at 1 talo, at siya ang kinatawan ng sangay ng Maria. Dumating si Dark hindi lang para bumati, kundi dahil kinilala niya ang tunay na kakayahan ni Faye at nais siyang kunin sa kanyang koponan. Sa kasalukuyan, kumukuha siya ng mga baguhan mula sa iba't ibang panig ng mundo upang buuin ang pinakamalakas na koponan sa kasaysayan na lubos na maghahari sa larong laban sa mga Diyos. Siyempre, tumanggi si Faye at hindi na rin siya ipinilit ni Dark, agad itong tumalikod at umalis. Malapit na silang ipares sa mga disipulo ng Maria, kaya nais ni Faye na makita kung paano sila maglaro. Sa pagkakataon, dumating din doon si Nina. Ang record niya ay 3 panalo at 3 talo, at nagretiro lang siya 1 buwan na ang nakalipas. Sinusunod niya ang mga utos ng pinuno ng koponan at lubos na nagmamalasakit sa mga kasamahan, ngunit napilitan siyang matalo dahil sumuko ang mga ito, kabalenigtaran ni Pearl. Biglang may kumatok sa pinto. Akala nila ay si Manager Irons, kaya binuksan nila yon nang hindi nag-isip. Nagulat si Pearl nang makita na si Nina mismo ang taong pinag-uusapan nila. Kahit nakasuot ng sombrero at maskara, madali nila itong nakilala. Nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, itinapon ni Nina ang kanyang sombrero at salamin at tumakbo ng taranta. Hindi na nakapigil si Faye, gusto lang naman niyang makipag-usap. At si Nina, hindi rin niya alam kung bakit siya tumatakbo. Habang nakatayo at hingal na hingal, lumapit si Dark. 2 taon na ang nakalipas mula nang italaga silang magkasama sa isang klase. Sabi ng mga tao, sa pagitan nila, isa ang magiging pinuno ng henerasyong ito. Ngunit ngayon, siya ang nanatili at si Nina ang nagretiro. Hindi siya pumunta para tuyain si Nina, kundi para ipaalam na mas bagay siya sa isang mas malakas na koponan, ang kanya. Ngunit ayaw iyon ni Nina. Ang gusto lang niya ay si Faye.
Si Nina mismo ang nagmungkahi ng pustahan at inilagak niya ang tiwala niya sa koponan ni Feye. Mabilis na dumating ang araw ng laban. Ang sigawan ng mga tagahanga ay umalingaw-ngaw hanggang sa langit. Bago magsimula ang laban, lumapit pa rin si Nina kay Feye para magbigay ng mga paalala. Malamang alam mo na kung sino ang kalaban, si Dark. Isang tunay na henyo na may matalas na pakiramdam pagdating sa mga laro, ngunit umaasa pa rin siyang mananalo ka. Nandoon siya sa mga upuan ng manonood para sumigaw ng suporta kay Feye. Si Dark ay hindi pumunta bilang kinatawan ng lungsod, kundi bilang isang manlalaro na gusto lamang makipaglaban kay Feye. Napakalakas ng sigla at alam niya kaya sandaling natigilan si Feye, ngunit hindi nakalimutang purihin ang binatang nasa harap niya. Akala niya ay malamig ito pero mali pala siya. Ang larong kanilang lalaruin ay pipiliin ng sapalaran mula sa libu-libong laro sa bulwagan. At sa pagkakataong ito, haharapin ni Feye ang Sugeroku, isang taktikal na laro ng baraha. Ang Sugeroku ay hindi gumagamit ng dice. Inamin ni Dark na wala siyang karanasan sa larong ito. Kaya ang tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan. Ito ay isang laban na dalawahan. Pinili ni Dark ang isang taong nagngangalang Kurlik, ang kanyang alagad. Kusang ibinigay ni Licia ang entablado kay Pearl at umatras sa mga upuan para sumigaw ng suporta. Umasa siyang magdadala pa rin ng karangalan ang araw na ito. May dalawang kondisyon ng panalo sa arena. Una, mauna sa layunin na may layo na 44 na espasyo. O kaya naman, gamit ang mga patibong o mahiwagang baraha, ibaba sa 0 ang 20 puntos ng buhay ng kalaban kapag natapos ang kanilang turno. Bago pumili ng mga karakter, bawat manlalaro ay makakakuha ng 5 mahiwagang baraha na ipamimigay ng sapalaran. Ang mga baraha ay nahahati sa 3 uri, pambangis, panggaling, at espesyal. Halimbawa, ang mahiwagang barahang Mega Flame ay nakakasugat ng 2 puntos sa isang manlalaro. Bukod pa rito, ang mga nagamit na baraha ay ilalagay sa imbakan ng bawat koponan. May kabuuang 72 mahiwagang baraha. Maaaring makita ang impormasyon ng mga baraha anumang oras, ibig sabihin ay lantaran ito sa lahat. Isa itong matinding labanan ng talino. Si Feye ay may napakalakas na nakatagong baraha ng kakayahan, ngunit kailangan niyang pumili ng kinatawan ng manggagamot para magamit ito. Si Pearl ay may bihirang mahiwagang baraha na maaari lamang gamitin kapag ang puntos ng buhay ay 5 o mas mababa at isa na lang ang natitirang baraha sa kanyang kamay. Una, kailangan nilang pumili ng mga propesyon. Bagaman ang manlalakbay ay maaaring umabot ng mas malayo, ang manggagamot naman ay may tungkulin ng pagliligtas ng buhay at maaaring bumawi sa sitwasyon. Sa madaling sabi, ang 2 propesyong ito ay mga pangmatagalang pagpipilian na maaaring magdala sa kanila sa layunin. Samantala, ang salamangkero at patibong ay ganap na magkasalungat. Parehong kayang manakit ng kalaban. Gayunman, masyadong marami ang mga barahang panggaling sa koponan ni Feye upang makipaglaban ng direkta. Ayaw ni Feye piliin ang mahabang daan patungo sa layunin. Gayunpaman, kailangan nila ng estratehiya, isang paraan upang lumaban ng kakaiba at magtagumpay pa rin. Matatag na pinili ni Feye ang manlalakbay at sumunod si Pearl bilang manggagamot. Parehong pinili ni Dark at Kurlik ang mga salamangkero. Posible kayang balak ng kabilang koponan na gamitin ang kapangyarihan ng apoy upang pababain sa 0 ang kanilang mga puntos ng buhay. Nagsimula ang laro. Maaaring pumili ang mga manlalaro ng anumang baraha mula 1 hanggang 6. Ang mga dilaw na espasyo ay nagbibigay ng pagkakataong kumuha ng 2 mahiwagang baraha, samantalang ang mga pilak na espasyo ay 1 baraha lamang. At ang mga pulang espasyo ay mga patibong na lugar na nagdudulot ng 7 puntos ng pinsalang hindi maiiwasan sa manlalaro. Kinuwenta ni Feye ang mga paraan upang marating ang layunin, iniisip kung dapat bang umatake muna o magdepensa muna. Nagsimula ang laro sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga barahang pandesisyon ng dice na pumalit sa karaniwang dice. Sa huli, napagpasyahan ni Feye na unahin ang pag-abot sa layunin. Kung sino ang makakakuha ng mas mataas na numero, siya ang mauunang gagalaw. Kung magkapareho, ang mas mabilis sa kanila ang magkakaroon ng kalamangan. Kung hindi, mawawala ang kanilang tira. Hindi naman nakatulog si Dark, bagkus ay mabait pa niyang pinaalalahanan si Feye na pag-isipang mabuti ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang mga pagpipilian. Hindi ito inintindi ni Feye dahil mula pa sa simula ay nakalkula na niya ang lahat. Hindi niya ginamit dito ang kakayahan ng manlalakbay. Hindi siya maaaring direktang magpalit ng mga baraha, ngunit may mga barahang may katulad na epekto. Naintindihan niya ito at idineklara ang pagtatapos ng kanyang tira matapos gawin ang kanyang pagpili. Turno na ni Dark at ibinuka niya ang kanyang mga kamay upang gamitin ang pinakamalakas niyang baraha. Ang Passionate Melody ay isang tagong barahang kakayahan para lamang sa mga salamangkero na nakaapekto sa lahat ng manlalaro at tumatagal hanggang sa pagtatapos ng laro. Kapag ang isang manlalaro ay nasaktan, madaragdagan ng 1 pang puntos ang pinsala. Gayunpaman, walang karagdagang pinsala ang malilikha dahil mismo sa epekto ng barahang iyon.
Ibig sabihin, sa tuwing atake si Dark, siya rin ay tatanggap ng karagdagang puntos ng pinsala. Pumili si Pearl ng medyo ligtas na baraha, ngunit tuloy-tuloy ang pag-atake ni Kurlik. Sa ngayon, nakatanggap na sila ng 4 na puntos ng pinsala. Sa ganitong bilis, mamamatay sila kapag tuluyang naubos ang kanilang mga puntos ng buhay. May 4 na espasyo pang natitira si Pearl bago marating ang layunin. Si Faye naman ay may 38 espasyo. Kahit pa magkaroon ng pinakamagandang swerte at makakuha ng 6, aabutin pa rin ito ng 7 tira bago makarating. Patuloy ang mabangis na pag-atake ni Kurlik. Pinaalalahanan ni Faye ang sarili na huwag panghinaan ng loob, saka tumingin kay Pearl upang sabihin na huwag niyang ipunin ang mga baraha dahil kalaban nila ay mga salamangkero. Kung tuloy-tuloy silang tatanggap ng mga atake, maaga silang mamamatay. Pagsisimula ng ikalawang round, nagpasya si Pearl na gumanti ng atake kay Kurlik at siya naman ay tumanggap ng katumbas na pinsala dahil sa epekto ng barahang ginamit ni Dark kanina. Makalipas lamang ang ilang tira, halos maubos na ang buhay ni Pearl. Matapos ang ilang hindi maiwasang pag-atake, naiwan na lamang siya ng 1 puntos ng buhay. Kailangan niyang magpadala ng 1 baraha sa storage chest upang mabawasan ng 8 puntos ang pinsala. At bilang isang tagapagpagaling, dapat sana ay mabawasan pa yon ng hanggang 9 na puntos, ngunit iyon mismo ang gusto ng kabilang koponan. Pinagsama ng dalawa ang kanilang mga baraha upang kanselahin ang teknik ni Pearl, dahilan upang hindi lamang siya mabigong bawasan ang pinsala kundi tumanggap pa ng karagdagang 3 puntos. Agad na tumulong si Faye mula sa likuran ni Pearl, tinulungan siyang mabawasan ng 2 puntos ang pinsala. Kung marunong makipagtulungan sa pag-atake ang kalaban, marunong din ang koponan nila Faye sa pagsasanib ng lakas ng pagkakaibigan. Nawalan si Faye ng 5 puntos dahil hindi niya na-block ang atake ni Dark, ngunit nakalikha siya ng pagkakataon para kay Pearl at nakabawi ng 10 puntos ng buhay. Mabilis na umabot sila sa ikatlong round. Bumunot si Faye ng 4, ngunit ang 4 na hakbang pasulong ay isang patibong na magbabawas ng 7 puntos ng kanyang buhay. Gayunpaman, mayroon pa rin silang paraan upang maiwasan ito gamit ang baraha ng kasanayan ng Traveler. Masasabi na matalino ang naging galaw ni Pearl, ngunit hindi pa yon sapat. Mas matindi pa rin ang mga atake ng mga salamangkero. Magkaharap ngayon si Pearl at si Kurlik sa isang labanang 1 laban sa 1 at hindi naman nanatiling tahimik si Dark sa labas ng laro. Nagbigay siya ng suporta na lalo pang nagpapatibay sa mga baraha ni Kurlik. May 8 puntos ng buhay si Pearl at lahat ng iyon ay nabawas. Hindi tinanggap ni Faye ang resulta at agad siyang sumugod upang iligtas siya. Bagaman nailigtas ni Pearl ang kanyang buhay, naipit naman siya sa estratehiya ni Dark na nagselyo sa lahat ng kanyang mga baraha hanggang sa matapos ang laban. May isa pang baraha si Kurlik, isang otomatikong mahika. Kapag natapos ang turno, lahat ng manlalaro ay tatamaan ng pinsalang katumbas ng bilang ng mga barahang nabunot nila sa turnong iyon. Ang mga nakabunot ng 4 o higit pang baraha ay tatamaan ng 10 puntos na pinsala sa halip na katumbas lamang ng bilang ng mga baraha. May 5 puntos ng buhay na lamang si Pearl, habang 10 ang paparating na pinsala. Hindi kailanman tinatanggap ni Faye ang resulta hanggat hindi pa naabot ng manlalaro ang layunin. Lalo na si Pearl, hindi niya kailanman tatanggapin yon. Hindi siya pabigat kay Faye, kaya patutunayan niya sa lahat ang talino niyang matagal ng tila pinahina. Gagamit siya ng isang malakas na baraha, handang tanggapin ang bawas na 20 puntos upang hilahin pababa si Dark na mayroon na lamang 4 na puntos ng buhay. Ang labanang buhay at kamatayan ay patuloy na nagpapalitan ng kalamangan, at bihasa si Dark sa patuloy na pagdala ng sitwasyon sa hangganan nito. Ngunit determinado si Pearl na manalo. Hindi na niya hahayaang apak-apakan siya ng sinuman. Isang baraha na lang ang kailangan dahil iyon na ang pinakamalakas. Ang barahang itinago ni Faye noong ikalawang laban ay palihim niyang ipinaabot kay Pearl sa pagkakataong ito. Kinuha niya iyon mula sa kahon, ang baraha ni Faye, isang bagay na parehong daan ng pag-atras at tagumpay. Sa katunayan, mula pa sa simula, pinili na ng koponan ni Faye ang paraan ng pag-atake gamit ang pinsala upang putulin ang hininga ng kalaban. Ngunit dahil puno ng mga barahang may kakayahang magpagaling, kinailangan nilang lumihis at maglaro sa larangan ng sikolohiya. Sinuman ang manghina ay agad na maaagos ng laban. Marahil, masyadong minamaliit ni Dark ang kanyang mga kalaban at naging pabaya. Gayunman, ang tagumpay ay tuluyang lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ngayon, anuman ang sabihin ay wala ng kabuluhan. Ang puntos ng buhay ni Dark ay bumaba sa 0 at nagwagi ang koponan nina Pearl at Faye. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nawala ng loob si Dark. Sa halip, natagpuan niyang napaka-interesante ng laban. Matapos makipaglaban ng ganitong kasiyahing antas, lalo niyang nakita na karapat-dapat si Faye na maging kanyang karibal. At dahil doon, nagpasya si Dark na magsikap pang lalo upang umangat. Tinitigan ni Faye ang tagpong iyon at napabuntong hininga. Samantala, nagpunta si Alicia at ang dalawa niyang kaibigan sa pamilihan para mamasyal.
Habang abala si Lisha sa pagsalakay sa mga tindahan ng laruan, si Pearl naman ay may hawak na sandamakmak na pagkain. Hindi inaasahan, dalawang babae ang biglang lumapit upang magpakuha ng litrato at humingi ng autograph ni Lisha. Sa Ruin, kailanman ay walang naganap na ganitong bagay. Marahil pribilehyo ito ng mga bisita. Hindi lang si Lisha kundi pati si Feye ay nadamay sa biglaang pagpupulong ng mga tagahanga. Mahabang pila ng mga tao ang umabot sa kalsada, kaya biglang naging masikip ang paligid. Nang makita ni Pearl na napapaligiran ng mga tao si Feye, inisip niyang siguradong mainit din siya tulad ng isang sikat na bituin. Ipinagkalat niya ang kanyang mga braso upang salubungin ang mga tagahanga, naghintay ng sandali, ngunit sa kasamaang palad, sa dami ng tao, wala ni isa mang lumapit kay Pearl. Naiyak siya at nagpa siyang damayan muna ang kumakalam din niyang tiyan gamit ang matatamis na pagkain. Buong umaga nilang ginugol sa pagpirma ng mga pangalan at pakikipagkamay sa mga tagahanga. Tunay ngang mahirap gumawa ng mga bagay na hindi nakasanayan. Lumapit si Lisha sa kanya, sabay sabing hindi lang iyong mga babae, kundi gusto rin niyang humingi ng autograph ni Feye. Dahil walang papel, iminungkahi ni Feye na pumunta muna sa tindahan ng mga gamit pang opisina upang bumili ng makulay na papel, ngunit pinigilan siya ni Lisha. Sabi nito, pwede na raw isulat sa maliit na lasong ito. Medyo nahiya si Feye, pero lumapit pa rin siya upang pirmahan yon para sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Lisha ang laso, sabay sabing ingatan niya yon ng mabuti. Si Nina naman ay nagtatago sa likod ng isang palumpong, palihim na nagsiselos. Gusto rin niyang tumayo ng may karapatan sa tabi ni Feye tulad nila, kahit bilang isang kaibigan man lang. Biglang nagkaroon ng kaguluhan mula sa panaderya sa dulo ng kalye. Si Dart pala yon. Gumagawa rin ba siya ng serbisyo para sa mga tagahanga? Bagaman ganoon ang hitsura, isa pala siyang food streamer. May balitang ang kinikita niya sa isang broadcast ay doble na ng sahod ng isang disipulo. Matagal nang nakatayo roon si Kurlik. Magaling talaga si Dart. Isang malakas na tao na may matalas na isip, mahusay kumilos, at gwapo pa, kaya't natural lamang na siya ay maging tanyag. Magkasosyo lamang sila ni Kurlik sa negosyo. Kung hindi lang sila nasa iisang koponan, ni hindi na niya iintindihin pa ang pribadong buhay nito. Pagkasabi nito, yumuko siya at umalis ng may pagmamalaki. Mahirap maintindihan kung bakit taliwas sa isa't isa ang mga salita at kilos niya. Naglakad si Kurlik hanggang sa pintuang salamin at kinuha ang kamera ni Dart. Nagpasya silang huwag nang tumayo roon at tawagin na ang maliit na batang babae na buong araw ay nagtatagot umiilag na para bang may ginagawang kahina-hinala. Napansin na niya ito mula pa sa simula. Talagang mahina si Nina pagdating sa pagtatago ng sarili. Dahil wala na ring saysay ang magtago, buong tapang na lumapit si Nina sa kanya. Napanood niya ang laban. Dahil doon, mas lalo pa siyang naging desididong maging kapareha niya. Bagaman natalo siya at hindi na maaaring lumahok sa laban, maaari pa rin siyang gumanap bilang tagasuri para sa kanila. Siyempre, hindi ito sinang-ayunan ni Dart. Maaari raw siyang magkaroon ng sariling papel nang hindi kailangang maglingkod kaninuman. Aalis na sana si Nina matapos tanggihan, ngunit tinawag siyang muli ni Dart. Ipinagkasundo niyang magkita sila bukas sa Mystical Magic Institute. Sa wakas, dumating na ang pangunahing kaganapan, ang labanan laban sa mga Diyos. Upang maabot ang pamantayan ng 10 tao mula sa punong himpilan, 12 pang tao ang pinili mula sa sangay ng Maria. Nakapag-login na sila sa laro, habang si Nina naman ay nakatayo sa itaas, hindi maintindihan kung ano ang layunin ng pagdalo niya roon. Buong magdamag siyang nag-isip, ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung bakit kailangan pa rin siyang pumunta. Sabi ni Feye, manatili ka lang dyan at mag-cheer ka muna para sa lahat. Bagaman hindi niya lubos na naintindihan ang pakay ni Feye, kahit hindi siya napaghandaan, mananatili pa rin siyang naroon at buong puso siyang magbibigay ng cheer. Pagkatapos ay pumasok na ang tatlo sa loob. Matagal nang naroon si Dart. Mainit na mainit ang lugar na yon, walang pinagkaiba sa disyerto. Si Camira ang team leader ng grupong nakikipagtulungan kay Feye, ang Team Marchel. Ito ang entablado ni Feye, hindi isang labanan ng panalo o talo laban kay Dart, ngunit sabik si Dart na makita ang mga galaw ni Feye. Malakas na yumanig ang lupa, at matapos ang pagyanig, isang mahiwagang pyramid ang lumitaw mula sa buhangin. Ngayon lamang lumabas ang MIP para sa stage na ito. Binilang ni MIP ang mga tao at napansin na 2 ang kulang sa bilang ng mga manlalarong inaasahan ng Diyos. Ngunit dahil oras na, kailangan nilang ituloy kahit may kulang na miyembro. At ang unang dumating ay ang welcome gift. Bawat isa ay nakatanggap ng berdeng bulaklak. Kapag ito ay nawala, matatanggal sila sa laban, kaya kailangang maging lubhang maingat. Kapag namukadkad na ang mga talulot ng bulaklak, mahahati ito sa 3 kulay, dilaw, itim, at puti. Ang dilaw ay tinatawag na sunflower, at sa lahat ng ipinamigay na bulaklak, iisa lang ito. Ang itim ay makamandag at iisa rin lamang. Ang puti naman ay sunflower, at ang natitirang 13 bulaklak ay ganitong uri. Kailangan nilang dalhin ang sunflower sa dambana sa tuktok ng pyramid.
Ang laban ay tinawag na Race for the Sun at ang patutunguhan ay 23 kilometro ang layo. Kung walang mga hadlang, aabutin lamang ni Lesha ng 5 minuto ang pagpunta roon. Ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Ang pangunahing Diyos ni Mip ay may inilaan ding defense team upang magnakaw ng mga bulaklak. Mabilis na lumitaw sa kanilang harapan ang mga tinutukoy na karakter. Mukha silang mga cute na pusa, ngunit nakakatakot ang laki ng mga ito at ninanakaw nila ang mga bulaklak ng tao. Sa kabaligtaran, kapag ang mga tao naman ang nakakuha ng bulaklak mula sa mga halimaw na ito, aalis ang mga iyon. Ngunit kapag ninakaw ang bulaklak, matatanggal ang buong koponan. At ang koponan ng Diyos ay mayroon ding sunflower. Kaya ang pagnanakaw ng mga bulaklak mula sa mga mababangis na halimaw na ito ay bahagi rin ng estratehiya. Ang mga sunflower ay para lamang sa panlilinlang. Kung manakaw man o hindi, hindi ito makakaapekto sa panalo o pagkatalo. Gayunman, kapag nagkamali at nakuha ang makamandag na bulaklak, ang buong koponan ay tatamaan ng debuff. Bukod sa malalantad ang pagkakakilanlan ng may hawak ng sunflower, ang buong koponan ay mapaparalisa ng 5 segundo kung saan hindi sila makakagalaw o makakapagtanggol. Parehong naapektuhan nito ang dalawang panig. Sinusubok sa laban na ito ang kakayahang umarte, ang intuisyon, at ang estratehikong koordinasyon. Maaari silang magpalitan ng impormasyon kung sino ang may hawak ng anong bulaklak. Kapag bahagyang tinaas ang talulot, malalaman kung alin yon. Si Faye ay may sunflower, si Pearl ang may sunflower, at si Corlick naman ang may poison flower. Ang pagpunta sa pyramid sa dulo ng abot tanaw ay aabot ng ilang libong metro. Sa daan patungo roon, hahabulin sila ng Diyos at ng mga cat golem. Mabilis ang mga nilalang na yon. Kailangang may galing para makatakas. Sinimulan nilang ipagpalit ang mga bulaklak at si Lesha ang humawak ng makamandag na bulaklak bilang panlilinlang. Nang tanungin kung sino sa kanila ang mga superhuman, itinaas ni Corlick ang kanyang kamay, ikinagulat ng lahat. Akala nila ay isa siyang uri ng magic mechanism. Ang arise ni Corlick ay pisikal na pagpapalakas sa isang iglap. Marunong din siya ng self-defense, kaya hindi masamang ipagkatiwala sa kanya ang sunflower. Hindi mahigpit ang mga patakaran, kaya maaari silang magpalitan ng mga bulaklak habang naglalaro. Gayunpaman, kapag sa gitna ng laro ay nagkaroon ng sandali, kahit isang kisap mata lang, na wala silang bulaklak sa kamay, agad silang maaalis. Halimbawa, bawal maghagisan ng mga bulaklak sa isa't isa. Kahit gumamit ng kakayahang teleportation, may sandali pa rin na mawawala sa kamay ang bulaklak, at iyon ay ituturing na diskwalifikasyon. Ang mga manlalarong nasa gipit na sitwasyon ay maaaring magtapon ng bulaklak sa iba, ngunit ang taong mawawalan ng bulaklak ay makakatanggap ng pulang card at matatanggal. Ang kailangan dito ay perpektong pagtutulungan ng lahat ng 15 tao. Lumapit na si Dark ngunit hindi niya inangkin ang pamumuno. Sa halip, hiniling niya kay Faye na siya ang magdirekta ng mga posisyon ng lahat. Nagulat si Camille na namangha hanggang sa bumuka ang kanyang bibig. Karaniwan, itataas ni Dark ang 5 daliri na nagsasabing siya lamang ang maaaring humawak ng sunflower bilang tanda ng kanyang pagiging gentleman na inalala ang kanyang pangako kay Nina kamakailan. Hindi ipinaliwanag ni Dark bagkus sinabi niyang gusto niyang makita kung paano akma ang kanyang kalaban. Nagpasya si Faye na haluin ang mga bulaklak at muling ipamahagi sa lahat, sa pagkakataong ito lihim kahit sa kanyang mga kakampi. Tanging ang taong humahawak ng bulaklak ang makakaalam kung ano ang nasa kanya. Ginawa niya ito dahil kung malalaman ng buong koponan kung sino ang may hawak ng bulaklak, kusang loob nilang poprotektahan ang taong iyon na maipapakita sa Diyos. Para matagumpay na maloko ang mga kalaban, kailangan munang maloko ang kanilang mga kakampi. Nang maayos na ang estratehiya, pumasok sa larangan ang pangunahing Diyos, si Lord Manhat. Hawak niya rin ang isang bulaklak na posibleng siyang sunflower. Opisyal nang nagsimula ang labanan ng talino. Hinamon sila ng Diyos na hulaan kung sino sa 15 naroroon ang may hawak ng sunflower. Parehong nagsabing hawak nila ang sunflower sina Faye at Lesha. Posibleng pareho silang humahawak ng dilaw at itim na bulaklak o parehong nagsisinungaling. Nagsimulang kumilos ang mga pusa, ngunit medyo mali ang kanilang bilang. Sa simula, hindi sinasabi na marami na sila. Ang ratio ay 15 laban sa 1 sa 667 sundalo. Humingi ng pahintulot si Corlick na mauuna. Kahit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, kaya pa rin niyang malampasan ang kanyang mga kakampi. Nang makita ito, pinalakas din ng mga golem ang kanilang bilis, na umabot na ngayon sa 60 kilometro bawat oras. Sa ganitong bilis, mahuhuli silang lahat sa loob ng kalahating minuto. Parehong tinawag si Corlick na umatras. Tumalo ng isang pusa at nagsimulang umatake. Nilikha nito ang isang buhawi ng buhangin. Mahuhuli ang mga nasa malapit, habang ang mga masyadong malayo ay paparusahan ng mas malakas na mahika. May ilang miyembro ng koponan na naagaw na ang kanilang mga bulaklak, at malapit na ang mga pusa sa kanilang mga sakong. Gumawa si Dark ng isang napakagandang galaw na nagpamangha kahit kay Pearl.
hindi nagbantay, agad siyang napunit ang damit ng isang pusa. Pagkatapos, hindi nakaiwas si Pearl sa oras at naipit ng mahigpit. Mukhang cute sila ngunit sa totoo ay may kalikuan. Pumasok si Kurlik upang tumulong. Pinakapuot niya ang mga pusa na walang kahihiyan. Nang makita ang sitwasyon na lumalala, kailangang kumilos ni Leisha. Nagpabuno siya ng suntok na nagbitak sa ibabaw ng disyerto, dahilan para mahulog ang mga pusa sa malalim na bangin sa ibaba. Ito ay elements, kaya mabilis na bumalik sa normal ang lupa. May isang oasis na lumitaw sa unahan. Paano maaaring may tubig kung may nakahandang buong oasis? Malinaw na ito ay bitag. Inisip ni Kurlik na dapat na lang nila itong baliwalain, ngunit kailangan pa rin ni Pearl ng pagbabago. Nagpatuloy ang paghabol ng mga golem. Walang silbi na ang mga naunang taktika dahil lumalakas sila sa bawat atake, kaya napakadipantay na ngayon ang ratio. Nahadlangan din si Kami. Sa kabutihang palad, hawak niya ang isang sunflower, kaya natalo lamang sila sa bilang ngunit hindi sa laro. Ginamit ni Kami ang buong katawan niya upang pigilan ang mga pusa at bigyan ang lahat ng oras na tumakbo patungo sa tagumpay. Ang distansya ay 600 metro pa rin, ngunit ang koponan ay natira na lamang 5, habang ang kabilang panig ay 1 sa 237, hindi pa kasama ang Diyos. Matibay na hawak na ang bulaklak sa kanyang kamay, naniniwala siyang kung mahuhuli siya, iyon na ang katapusan. Walang pakinabang ang pagtatago, kaya pinakamainam na hawakan ito sa abot ng makakaya at mabilis na mag-adapt. Plano ni Kurlik na gamitin ang lahat ng lakas niya para tumakbo, ngunit dahil nalampasan nila ang pinapayagang distansya, nagsimulang gumamit ang mga pusa ng kagamitan upang umatake mula sa malayo. Bagaman nagbukas si Pearl ng teleportation gate upang iligtas si Dark, hindi siya nakataka sa oras, at ang resulta ay pagkawala pa rin sa ulap ng alikabok at buhangin. Nawala ang katinuan ni Kurlik, iniisip na bumalik upang magsolo sa buong kabundukan, ngunit hinarang siya ni Faye. Sinabi ni Kurlik na hawak niya ang isang sunflower, kaya maaari niyang patagalin ang mga pusa. Ang 2 sa 3 tao na may hawak na bulaklak ay dapat lumipat pasulong. Sinabi ni Leisha na hindi rin niya hawak ang sunflower o poison flower, kaya voluntaryong nanatili siya sa likod upang hadlangan ang matatabang pusa. Sa labas, lahat ay aktibong nagbabantay sa laban. Kahit si Kami ay hindi alam kung sino sa apat ang may hawak ng bulaklak, dahil maaaring nagsisinungaling si Leisha o Kurlik upang lituhin ang Diyos. Habang malalim sa pag-isip si Nina, lumapit si Dark. Pinanatili niya ang kanyang pangako na protektahan at suportahan si Faye tungo sa tagumpay. Matapos gampanan ang kanyang tungkulin bilang talunan, dapat ay manood siya hanggang sa katapusan. Sa labanan ng taong pinili ni Nina, sinabi ni Faye na hawak niya ang sunflower sa kanyang kamay. Kung madadala nila ito sa pyramid, sila ay magwawagi. Ngunit ang huling boss ay ang kataas-taasang Diyos. Lumabas mula sa lupa ang isang grupo ng mga sundalo at sinakmal si Faye. Nagpasya siyang protektahan ang bulaklak sa kanyang kamay at iniabot ito kay Pearl. Hindi siya nag-atubili ng kahit isang sandali, agad na sumugod, at sa sandaling hindi nakatingin ang Diyos, nag-teleport siya kaagad. Maaaring akalaing diretsyo siyang pupunta sa Avenue of Glory, ngunit hindi. Pinili ni Pearl ang paikot na daan, ninakaw ang bulaklak ng Diyos, at itinaas ito sa tagumpay. Ngunit hindi inaasahan ni Pearl na ito pala ay ang poison flower. Ang buong koponan ay na-electrocute ng 5 segundo. Ang tunay na sunflower ng Diyos ay nasa oasis, sa lugar na kanilang nadaanan kanina. Hindi lamang iyon, kundi ipinakita rin ng poison flower ang posisyon ng sunflower ng kalaban. Akala ng Diyos ay siya na ang nagwagi. Ngunit sa 4 na bulaklak dito, wala ni isa ang sunflower, kasama na ang hawak ni Leisha at Kurlik sa malayo. Sa katunayan, ito ang 5 bulaklak na iniwan ng isang retiradong kasamahan, kaya hindi pa ito nakuha ng mga pusa. Orihinal na tumakbo sa unahan si Dark dahil gusto niyang iwasan ang mga pusa higit sa lahat, sinadyang hayaang atakihin siya ng mga ito, at gamit ang Sandstorm bilang takip, itinapon ang maliwanag na bulaklak kay Faye. Hindi pa tapos ang laro. Ipagpapatuloy ng Diyos ang pagpigil kay Faye, ngunit napakalikot niya. Ginamit ni Leisha ang poison flower upang kontrahin ang lahat, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng sundalo ng Diyos, kabilang si Mahatan, ng 5 segundo. Maaaring hindi sapat ang oras na yon para sa isang ordinaryong tao, ngunit kakaiba si Kurlik. Mayroon siyang sapat na lakas para itulak siya sa itaas. Lumipad si Faye ng mataas at inilagay ang bulaklak sa plataporma. Natanggap ni Faye ang premyo sa tagumpay, ang sunflower. Ang Diyos, matapos tapusin ang kanyang gawain, ay handa na ring umalis. Lumapit si Faye upang pasalamatan si Nina. Alam niya ang lahat tungkol sa pustahan sa pagitan niya at ni Dark. Maaari niyang isama si Nina sa kanyang koponan, ngunit bilang kasosyo, may isang Diyos na tinatawag na bookmaker na, kapag nakipaglaban, ay babawasan ang bilang ng pagkatalo. Matagumpay na tumutulong sa mga manlalaro na makabawi at ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa ibang Diyos. Gayunpaman, tanging ang mga itinalaga ng mga estatwa ng dating Diyos lamang ang maaaring lumapit kay bookmaker.
Sa kasamaang palad, wala sa sangay ng Maria ang ganoong estatwa. Ang estatwa sa ruin ay nag-ipon na ng alikabok sa loob ng 40 taon. Gusto ni Faye na subukan, gamit ang isa sa kanyang mga panalo upang palitan ng pagkakataon para kay Nina na hamunin si bookmaker. Medyo delikado ito, hindi para kay Nina kundi para kay Faye. Siya lamang ang may pagkakataon para sa 10 panalo pagkatapos ng sunod-sunod na 6. Pakiramdam niya ay mabigat ang ipagpalit ang ganoong mahalagang panalo. Tumayo si Hurl upang ialok ang isa sa kanyang mga panalo bilang kapalit, ngunit pinigilan siya ni Faye. Walang problema si Alicia dito. Gawin na lang ayon sa gusto niya. Kung tatanggapin ang pabor na ito, tatanggapin lamang ito ni Nina ng isang beses. Nangako siya na ibabalik ang tagumpay. Sumakay silang lahat sa tren, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Nang makita niyang tila nag-iisip si Nina, naisip ni Pearl na magbiro ng kaunti. Pagkatapos ay napansin niyang iniisip din ni Faye ang tungkol sa sitwasyon kay bookmaker. Sa totoo lang, talagang pinapahalagahan ni Nina ang pagkakataong ito. Ngunit higit pa roon, iniisip niya na dapat pahalagahan ni Faye ang kanyang sariling mga panalo. Ang porsyento ng panalo kapag nakikipaglaban sa mga Diyos ay 11%. Isang panalo ay katumbas ng 10 pagkatalo, at maaari siyang umabot sa 10 panalo at makamit ang kahilingan ng Diyos. Alam niya iyon, kaya sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil palaging may pagkakataon na manalo. Hindi nila alam kung anong laro ang ipapakita ni bookmaker, ngunit lahat ay umaasa at naniniwala na malapit na ang tagumpay. Sinubukan din nila siya na aliwin siya, ngunit sa paanuman, naging dagdag na pressure iyon para kay Nina. Lahat ay nakabalik na sa ruin, at ang unang gagawin ay makipagkita kay Miranda. Pagpasok nila, nakilala agad ni Miranda si Nina bilang isang napakahusay na tao. Magalang na bumati si Nina at nagdala ng maliliit na regalo para sa may-ari ng bahay. Maaari nilang ischedule ang pinakamaagang laban sa loob ng 2 araw. Kung sinabi ni Faye na may pagkakataon silang manalo, ibig sabihin ay tiyak na mananalo sila. Inanyayahan ni Pearl ang kanyang mga kaibigan sa dormitoryo para sa kaunting pagdiriwang at inuman. Napakakomportable ng kama sa silid na hindi maiwasan ni Alicia ang malalim na pagkakatulog. Kapag nagkita ang 2 taong pareho ang wavelength, umaabot sa sukdulan ang kanilang empatya. Si Pearl ay kahawig ni Nina. Sinisikap din niyang makasabay sa 2 talentadong tao sa unahan. Pinapalakas nila ang isa't isa na huwag sumuko at patuloy na magsikap. Ngunit kahit ano pa man ang sabihin, sa dami ng tubig na dumampi sa kanila, kailangan pa rin nilang maligo. Nang mabanggit ang pagligo, biglang tumayo si Alicia at diretsyo na sa bahay. Kakaiba si Alicia. Tuwing nababanggit ang pagligo, palagi niyang iniiwasan ito. Sa laro ni bookmaker, hindi maaaring gamitin ang Divine Eye Lens, ibig sabihin, walang pakikialam mula sa labas ang pinapayagan. Dumating na ang araw at handa na si Nina sa mental upang pumasok sa labang ito. Ito ay isang multidimensional na espasyo na sumasalamin sa puso, nilikha mula sa puso ni Nina. Ipinapakita ang kanyang mga insecurities, napakaliwanag ng ilaw sa kisam dahil sa matinding aspirasyon ni Nina para sa hinaharap. Mula sa kadiliman, lumabas ang isa pang Nina at nagsimula ang labanan. Noong nakaraan, ang Diyos ay may hanggang 200 iba't ibang pangalan na ibinigay ng mga tao. Gusto ni Faye na tiyakin kung ilang panalo ang kanyang ipapusta. Kung mananalo siya ng ganoong bilang, makakakuha rin ba siya ng ganoong bilang ng pagbawas sa pagkatalo? Kaya naglagay siya ng pusta ng 3 beses. Hindi pa narinig ni Nina ito noon, ngunit hindi sumalungat si Alicia dahil sa tingin niya ay ayos lang iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, may naglagay ng ganoong kalaking pusta. Nagsimula ang laban at iminungkahi ni Grima na maglaro ng poker. Mula ngayon, lahat ng payo o paghikayat ay ipinagbabawal. Si Faye ay nanonood lamang mula sa labas, ngunit nakukuha pa rin niya ang sitwasyon at kinakalkula ang iba't ibang posibleng landas. Itinapon ni Nina ang 3 baraha, ibig sabihin, parehong may pares sina Nina at Grima na naglalayong makakuha ng 3 o higit pa. Ngunit nasa disadvantage si Nina. Ang kanyang kamay ay pares ng 5, halos pinakamahina, at napakababa ng sansa na hawakan ni Grima ang mas mahina pang pares. Sa kasalukuyan, kailangan ni Nina gamitin ang lahat ng kanyang pandama o kakayahan upang manalo. Bawat isa ay may 5 chips para sa pusta. Naglagay muna si Nina ng isang chip, samantalang ipinusta ni Grima ang lahat ng kanyang chips. Sobrang tiwala ba siya sa kanyang kamay? Ngayon, tanging pagpipilian ni Nina ay tumawag at ilagay lahat sa pusta o matras. Tumawag siya, pareho silang inilagay ang lahat ng kanilang chips at doon malalaman kung sino ang mananalo. Kung umatras siya, tinanggihan ang pusta ng kalaban, mawawala sa kanya ang 2 chips, mananatili ang 3 at magpapatuloy sa susunod na round. Talaga bang inihanda ni Grima ang malakas na kamay o nagkukunwaring ganoon lang para umatras siya? Nasa harap si Nina ng isang desisyon ng buhay o kamatayan.
Parang naglaho ang lahat sa paligid niya, naiwan lamang siya na may agarang kalkulasyon na kailangang lutasin. Napagpasyahan ni Nina na malinaw na ito ay isang bitad. Kakaiba para sa isang Diyos tulad ni Grima na magpasya ng panalo o talo sa loob ng mas mababa sa isang minuto. Pinili ni Nina na umatras at talaga namang kinuha ni Grima ang mas mataas na baraha. Kung kinuha niya ang panganib kanina, tatamaan siya ng nakamamatay na suntok. Sa pagkakataong ito, parehong naglagay ng isang chip ang bawat isa at pinalitan ni Nina ang 4 na baraha. Ang ace ang pinakamalakas na numero. Sa pinakamasamang kaso, magkakaroon lamang siya ng isang pares. Ngunit kung pares ng ace, nakasalalay pa rin sa kamay ng kalaban. Nagpalit si Grima ng isang baraha na nagpatunay kay Nina na maaaring ang iba pang 4 ay nagkapareha na. Hindi niya matukoy kung nagkukunwaring ganito ang kalaban o totoo. Maaari ba siyang umasa sa kanyang intuisyon para magpatuloy sa pagkakataong ito? Balak niyang tumaya ng isang chip, ngunit sinara ni Grima ang daan palabas. Gusto ng kalaban na ilagay niya ang 3 chips. Pinili ni Nina na umatras muli. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kasing galing ng inaakala ni Nina ang kamay ni Grima. Wala itong kahit isang peres. Kung mas matapang lang si Nina kanina, tiyak na siya na ang mananalo. Ngunit mukhang ayaw talaga ni Nina. Sa simula, ang layunin ni Nina ay huwag matalo. Kaya't madali siyang nalinlang. Dapat sinabi na niya mula sa simula na siya ang mananalo. Natakot si Nina na kung matatalo siya, mawawala rin ang bilang ng panalo na itinaya ng kanyang mga kakampi. Kaya't hindi siya naglakas loob na sumugal, ngunit naglakas loob pa ring isipin na kaya niyang manalo. May natira na lamang isang chip kay Nina at hindi na siya maaaring umatras muli. Kung mas malakas ang kamay niya sa susunod na round, ayos lang, ngunit kung mahina, malas siya. Pinalitan ni Nina ang isang baraha. Sa ilalim ng presyon ng mga salita ni Grima, matatag niyang ibinunyag ang kanyang kamay at gaya ng inaasahan, natalo siya sa lahat. Sa halip na umiwas sa pagkatalo, dapat sana ay ginamit ni Nina ang taktika para matiyak ang tagumpay. Sa nakaraang round, dapat sana ay pinalitan niya ang isang baraha para linlangin ang kalaban. Napakahina ni Nina, napakahina na halos maawa ang tao sa kabila niya. May 3 pagkakataon ng laro, isa para sa matinding hakbang, isa para sa luha, at isa para sa kawalan ng pag-asa. Nasayang niya ang lahat ng ito. Galit na galit si Nina sa sarili niya hanggang sa siya ay humina at nahimatay. Matagal na rin mula noong may humamon sa kanya, kaya't inaasahan ni Grima ang mas matindi. Dahil bilang ng mga panalong itinaya ng mga kakampi, hindi siya maaaring matalo, kaya't hindi siya naglakas loob na sumugal. Madaling kinuha ni Grima ang 3 panalo ni Faye. Talagang nakakadismaya ang laban na ito. Ngunit para kay Faye, ito ay simula pa lamang. Habang palabas na si Grima, tinawag siya pabalik ni Faye. Mula nang tanggapin ng kalaban ang hamon, ang kinalabasan ay nakatadhana na. Ang resulta ay ganap na inaasahan ni Faye. Ngayon ang sandali para ipasa ang entablado para sa kanya. Itinaya niya ang natitirang 3 panalo. Kung matatalo siya, ibibigay niya ito kay Grima. Ngunit kung mananalo siya, kailangan ni Grima na bawasan ang 3 pagkatalo para kay Nina. Agad na tinanggap ni Grima ang hamon. Nagwasak ang ilusoryong pader at nagbago ang espasyo, nagpakita ng isang casino game board. Maligayang pagdating sa kasino ng Diyos, sabi niya. Ang laro ay tinawag na 3 cheats na nilikha mismo ni Grima. Lumabas si Grima na may ibang anyo. Ang mga elementong ito ay nagbabago batay sa mga taong humahamon sa Diyos. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ang kasino ng Diyos na nagpapatunay na espesyal si Faye. Ang anyong ito ay pinili ni Grima mula sa isang taong dumating kamakailan, partikular 40 taon na ang nakalipas. Ang unang laro, Guess the Face of the Coin. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakadepende sa pagtukoy ng dayaan na inayos ng Diyos. Gagamitin ni Grima ang isang uri lamang ng dayaan. Sino ang magpapaliwanag ng dayaan sa 3 babae? Kung lahat ay tatanggap, maglalaro sila. Sina Lesha, Pearl at Nina ay pumayag. Nang marinig ang paliwanag, hinawakan ni Lesha ang kanyang tiyan, muntik nang mamatay sa kakatawa. Siyempre, lahat sila ay sumang-ayon. Sa pagsisimula ng unang laro, si Faye ang pipili ng barya na gagamitin at pinili niya ang itim at puting barya. Para sa patas na laro, pamamahalaan ng kanyang mga kakampi ang lahat ng 3 laro. Una si Nina. Ibinigay ni Grima sa kanya ang barya. Ipinwesto ni Nina ang barya sa kanyang paa at sinipa, tiwala na makokontrol niya ang lakas at mapapaboran siya. Mabilis na tumilapon ang barya pataas sa hangin. Agad na hinula ni Faye ang heads at natanggap ni Nina ang senyales at sinipa pababa. Ngunit huminto ang barya sa pag-ikot at lumabas ang tails. Malinaw, walang kakaibang galaw si Grima. Tinanggap niya ang pagkatalo at humiling na mabilis na magpatuloy sa susunod na laro. Ang susunod na laro ay hindi gagamit ng barya. Ang 5 baraha na natanggap sa simula ay maaaring ipagpalit ng 1 beses lamang at saka itutukoy ang panalo.
Ang susunod na tagapamahala ay si Lesha. Kumpleto ang mga baraha at walang anumang kakaibang senyales. Kung parehong uri ng daya ang gagamitin sa tatlong laro, kung may problema sa barya, dapat mayroon din kakaiba sa deck ng poker. Ngunit paano maaaring hindi makita ni Lesha ang anumang bagay? Kung ganoon, maliit ang posibilidad na gumamit ng kapangyarihan ng Diyos para makialam. Ang susunod na laro, nilaro ni Feye para lamang matuklasan ang mga patakaran at trick ng Diyos. Tuluyan rin siyang natalo sa ikalawang round gaya ng inaasahan. Ipinakita ng 5 baraha ni Grima ang malinaw na paboritismo. Sa paglipat sa ikatlong laro, sobrang kinakabahan si Pearl kaya nahulog ang deck ng baraha. Muling tiningnan ni Feye ang mga baraha at wala siyang nakita na kahina-hinala, ngunit natalo pa rin sila. Paano ito nangyari? Hinati ang mga baraha sa 2 bahagi sa gilid ng mesa. Sa kanyang panig, may isang sobrang baraha. Hinayaan ng Diyos si Feye na unang humugot. Matagumpay niyang nakabuo ng Perez. Turno na ni Grima, at nakita niyang lihim na sinusubukan ni Pearl na magbigay ng senyales kay Feye, ngunit hindi niya ito pinigilan. Kung maaari, pwede pang lumapit si Pearl at suriin kung may kakaiba sa mga baraha. Lumapit niya si Pearl para suriin. Kakaiba, wala namang kahina-hinala maliban sa nakamamanghang ganda ng katawan na pinili ng Diyos bilang sisidlan. Nanindigan pa rin ang resulta na panalo si Grima. Ngayon na ang desisibong sandali. Ano ang daya ng Diyos? Inalala ni Feye ang sunod-sunod na kilos ng lahat mula sa simula ng kaganapan hanggang ngayon. Pumikit sandali si Feye, at nang muling bumuka, nagpasya siyang subukan muli, naghahanap ng paghihiganti sa laro ng Find the Queen. At inutusan si Pearl na hatiin muli ang mga baraha. Hindi upang magpaliban lang ng oras, kundi upang wakasan ang sunod-sunod na panalo ni Grima. Tulad ng dati, mas marami pa ring baraha si Feye, ngunit hanggang sa huli, hindi niya nahugot ang Joker, kundi matagumpay na nakapareha ang mga baraha, iniiwan ang minahan para kay Grima na masiyahan sa sarili. Ang daya ni Grima ay gawing kakampi ang 3 kasamahan ni Feye. Upang magawa ito, umaasa siya sa kanyang husay sa pagmamasid. Sa paglalaro ng Find the Queen, ang estratehiya para manalo ay mapilit ang kalaban na mahugot ang Joker. Ibig sabihin, ang daya ay nangyayari lamang kapag may hawak ng Joker ang isang tao. Sunod ay si Pearl na naghahati ng mga barahang hindi pabor sa Feye, pagkatapos ay tumayo sa likod ng Diyos, tila nanonood, ngunit aktwal na gumagamit ng aris para palitan ang mga baraha. Sa huling round, dahil lampas na sa 3 minuto mula nang hatiin ang baraha, hindi na pwede mag-teleport si Pearl. Kaya ang pagpapaliban at paghawak ng malapit sa baraha ay kaunting bluffs lang. At noong unang humugot, sobrang kampante ni Grima, hindi man lang niya i-shuffle ang mga baraha, kaya kinuha na lang ni Feye. Kung bakit alam niyang matatalo si Nina, ngunit pinilit pa rin siyang subukan ng 3 beses, ito ay dahil gusto ni Feye na maabot ng lahat ang 10 panalo ng sabay-sabay. Bilang mga kasamahan na may parehong destinasyon, kahit matalo man sila, pareho pa rin ang bilang ng kanilang panalo. Pagbalik nila, hindi sila sinalubong ng palakpakan, kundi ng nakakatakot na balita. Mahigit 200 disipulo ang pilit na dinala sa isang dambuhalang labirinto, at makalipas ang 57 oras, wala ni isa ang nakabalik. Nanginig ang lahat sa takot at nagsimulang bumuo ng mga rescue team. Ang kuponan ni Feye ay napili mula sa sangay ng ruin. Ang larong ito ay hindi nagbabalik sa mga talo sa totoong mundo, kundi pinipilit silang maglaro muli hanggang sa manalo. Ngayon, may 2 paraan, o humanap ng mga item sa loob ng labirinto o tapusin ang laro. Agad nilang pumasok sa laro. May 2 opsyon para sa antas ng panganib ng kamatayan, paboritong manlalaro, at pinilit mamatay. Habang pinili ni Feye at Lesha ang pinilit mamatay na antas, ang 2 pang kasamahan ay kumuha lamang ng mas magaan na antas. Upang makabalik sa totoong mundo, kailangan nilang tapusin ang laro sa mataas na antas ng kahirapan, kaya gusto niyang subukan ng kaunti. Pagpasok pa lang sa laro, dahil sa labis na kumpiyansa ni Pearl, siya ay agad na nabigo. Minsang nabigo na si Pearl, at siya ay nabugbog ng 9 na beses. Sa ikabawing puwersa, sa ika-20 pagtatangka, sa wakas ay nakaiwas siya, ngunit bago pa man siya makapagdiwang, siya ay nakatanggap ng kontra-atake. Nagpatuloy silang kumilos hanggang sa marating ang isang malaking hukay na parabang may babangon mula rito. Ngunit sa pagtingin sa loob, wala silang nakita. Ang katotohanan na kahit mga mansanas ay makaatake, habang ang hukay na ito ay walang panganib ay nagdulot sa kanila ng pag-aalinlangan. Narating nila ang labirinto ng Diyos na si Rosina. Lumitaw ang meat ng laro upang ipaliwanag ang mga patakaran dahil naranasan na ito ng lahat. Ang mamatay ng 1 beses ay nangangahulugang magsisimula muli mula sa simula. Ang misyon ay talunin ang boss sa kailaliman ng kagubatan upang manalo. Naglalaman ng labirinto ng mga patibong at kapaki-pakinabang na kagamitan upang magtagumpay. Sa pamamagitan ng pagsasama ng 2 o higit pang kagamitan, maaaring makagawa ng mas mataas na kalidad na kagamitan. Maaaring magdala ng maksimum na 2 kagamitan sa isang pagkakataon.
Kung may sinuman sa grupo ang muling mabuhay, mawawala rin ang mga dala niyang kagamitan, at parehong may reset ang boss at ang mga bypass na patibong. Ang tanging natitira lamang ay ang mga kaalaman na nakuha mula sa mga nakaraang muling pagkabuhay. At ang mga lugar na nabuksan na ay mananatiling maa-access. Sa itaas ng ulo ng bawat isa ay ang progreso sa pagkumpleto ng antas. Kung wala ng katanungan, opisyal na silang papasok sa laro. Gusto ni Faye malaman kung paano makakatakas. Sumagot ang MIP na kailangan nilang talunin ang huling boss o ayusin ang mga kagamitan sa isang tiyak na paraan. Mananatiling buo ang parehong mga kagamitan at katawan kahit na bumalik ang katawan sa mundo ng tao. Nagsimulang ikwento ng MIP ang pinagmulan ng labirinto. Noong unang panahon, buong sigla itong itinayo ni Rosenia, naghihintay sa pagdating ng mga tao. Ngunit wala namang dumating upang sakupin ito, kaya sa huli ay nagyelo dahil sa sobrang paghihintay. Gayunpaman, nanatiling nasa magandang kondisyon ang labirinto, kaya kailangan lang ng bawat isa na mag-focus sa pagtalo sa boss. Agad silang pumasok sa laro at nakalap ang unang kagamitan. Akala nila maganda ito, ngunit hindi nila inaasahan na ito pala ay isang matamis na patibong na candy. Sa huli, buong grupo ay nabihag ng tila walang sala na nilalang. Kailangan nilang magsimula muli mula sa simula dahil pinili nila ang pinakamahirap na antas. Ngayon, wala na silang pinagkaiba sa mga naunang natalong manlalaro. Sa pagkakataong ito, makakamit ni Nina ang kanyang paghihiganti. Itinaas niya ng mataas ang kanyang paa at isinagawa ang Dragon Revealing Kick, nakakakuha ng isa pang kagamitan. Akala nila tapos na, bigla siyang sinalakay at ibinalik sa panimulang punto. Itinatag ni Faye ang isang patakaran, huwag sisihin ang mga kasamahan, kundi lumipat ng sama-sama. Mabilis na ginamit ni Pearl ang nakuha nilang kagamitan upang lumikha ng isang salamin. Gumawa si Faye ng orasan na magbibigay ng malakas na ingay upang gisingin ang mga halimaw para atakihin. Gumawa si Leisha ng isang sungay, habang si Nina ay gumawa ng payong. Bagaman hindi nila alam ang gamit nito, dinala pa rin nila. Dito, nakatagpo ni Faye ang mga lumang kasamahan at naupo upang magpalitan ng impormasyon. Nagpalitan sila ng kagamitan at lumikha ng isang susi na nagdala sa pintuan sa dulo ng koridor. Wala naman sa loob, hindi man lang tumunog ang alarma ng halimaw, ngunit narinig pa rin ni Nina ang isang mahinang paghinga na nagpapahiwatig na ito ay natutulog. Ang tanging paraan upang magpatuloy ay gisingin ang boss. Sama-sama nilang hinawakan ng Faye at Leisha ang kanilang mga instrumento, naghahanda upang tumunog. Matapos tumunog ang matinding ingay, may malaking butas na tumagos sa bubong. At bumagsak ang boss mula sa kalangitan, tinutusok ang mga manlalaro hanggang mamatay. Marahil ay may dala ang mga nakatatanda na kayamanan para harapin ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mas matagal na silang narito kaysa sa tatlo. Tunay nga, may sapat na kagamitan para sa lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na sila basta-basta matutusok hanggang mamatay. Ngunit agad nilang nahanap ang kanilang sarili sa panimulang linya dahil sa isang nakakaawang kamatayan tulad ng dati. Halos 10 beses na silang namatay at hindi pa rin nila natagpuan ang paraan upang kontrahin ang halimaw. Iminungkahi ni Faye na gamitin ni Nina ang isang pisikal na kakayahan upang sapalin pabalik ang bumabagsak na bagay na maaaring magbigay daan upang makaligtas. Kaya itinutulak si Nina pasulong. Gumawa siya ng eksakto ayon sa plano ngunit nabigo pa rin. Ang mahalaga ay nakalap nila ang mahalagang impormasyon. Ang bumabagsak na mga bagay ay libu-libong meteorites. Naalala ni Faye ang tila walang silbing payong na sa katunayan ay magbibigay daan sa kanila upang malampasan ang antas na ito. Lumabas na ang boss. Ang HP nito ay 2,000,000 punto, samantalang bawat atake mula sa hukbo ay nagbabawas lamang ng 1 punto. Sa ganitong bilis, kahit 10 taon pang pira-pirasuhin, hindi ito sasapat. Ngunit umatake ito sa lahat at lahat sila ay nakaiwas. Tanging ang sarili nito ang hindi makaiwas. Ito ay kaso ng paggamit ng sariling sandata laban sa sarili. Ngayon, kailangan na lamang nila itong painitin para umatake. Sinubukan ng lahat na laruin ito na parang grupong tumatalon sa lubid hanggang sa bumaba ang HP nito sa higit kumulang 500. Biglang sumugod si Nina, naghatid ng 2 sipa na pinagsama sa mahika na nagpatumba sa halimaw sa kamay ng isang batang babae. Bilang kapalit, ang kanilang gantimpala ay isang resurrection bell, ngunit hindi para ibalik sila sa buhay kundi para sa halimaw. Aksidenteng napatakbo ni Nina ang kampana na tinawag pabalik ang malaking boss na may buong HP. Bigla na lang lumitaw si Ouroboros. Matagal na niya hinahanap si Faye at napunta pa sa bookmaker para burahin ang isang pagkatalo bago pumunta dito. Hindi niya namalayan na nakaupo siya sa ulo ng isang mabagsik na halimaw hanggang sa umungol ito. Hinampas ni Ouroboros ito, diretsong ipinadala ang malas na halimaw sa reincarnation. Mula sa lugar kung saan namatay ang boss, lumitaw ang isang espada. Isa lamang itong item ng pagtatabi ng laro. Sa tuwing babalik sila upang laruin ang laro, pilit silang dadalhin dito muli.
Sa madaling sabi, maliban kung magretiro sila, hindi nila kailanman matatakasan ito. Sa katunayan, ang huling boss ay ang yumao ng Diyos na iyon. Ngunit ang Diyos na iyon ay namatay na noon pa man. Ito ay isang bug sa laro na naglagay sa kanila sa panganib na manatili dito magpakailanman. Una, kailangan nilang mag-ulat kay Miranda. Lahat ay kailangang ipagpatuloy ang pananakop sa maze sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalalim na bahagi ng dungsyon. Kailangan nilang beripikahin kung ang huling boss ay tunay na patay. Pinayagan ni Faye ang iba na umalis muna upang iulat ang balita at maghintay ng tamang pagkakataon na bumalik. Binalaan si Ouroboros dahil bigla na lang siyang sumulpot dito mula sa wala. Ang susunod na boss ay magiging mas mahirap talunin, ngunit narito si Ouroboros. Sinabi niya na susuportahan niya ang lahat. Katatapos lang niya maglabas ng bagong laro, kaya sobrang sikat niya ngayon. Buong 50 taon ang kanyang schedule, ngunit kung gusto ni Faye, maglalaan siya ng puwang para maglaro. Hindi niya iniintindi kung mapaparusahan man siya o hindi. Pagkatapos ng lahat, wala silang magagawa sa Diyos na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makita ni Ouroboros ang isang dilaw na pindutan. Kaswal niya itong pinindot at agad na tinamaan si Pearl. Lumabas na ito pala ay pepper spray. Nina nakaramdam ng kakaiba at nagbabala sa lahat na mag-ingat. Dumating ang masamang kutob, ngunit ang lumitaw ay kabaligtaran. Isang maliit at kaibig-ibig na sprite. Nang makita ang mga tao, sobrang natakot ang maliit na ito kaya tumakbo ng kabilis sa kanyang makakaya, sa ilalim mismo ng mga paa ni Pearl. Biglang lumitaw ang isa pang NPC, ngunit kumpara sa dati, mas kakaiba na ngayon ang itsura nito, parang may karamdaman. Bago pa man makaisip si Lucia, naglabas ito ng dumidiretso sa kanya. Kinailangan ni Faye na hikayatin ang lahat na kumilos ng mabilis para makataka sa kabuluhang ito. Nakita nila ang treasury room at patungo na sa paghahanap ng susi para buksan ang pinto nang biglang may liwanag na lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Nagpakilala ang bagong dating bilang Brillan III, ang pinakamaawain na anghel ng maze na nagbibigay ng hiling sa mga nawawala. Itinuro ni Pearl ang pinto, sinasabing gusto niyang pumasok. Ngunit habang naghahanda siyang ipatupad ang kanyang spell, napansin niya ang dumi sa damit ni Nina, isang matagumpay na na-provoke na mabuting tao. Pinuksan niya sina Pearl at Nina, pinipilit ang buong grupo na magsimula muli mula sa simula. Sa kasalukuyan, ang progreso ng pananakop ay nasa 6.6 at dahil walang tanong, nagpa siya si Faye na subukan muli para makakuha ng karagdagang datos. Maaaring ang kampana ng sprite na nakilala nila noon ay isang senyales para alertuhin ang mga kasama sa koponan. Narinig nila ang tunog ng talon malapit sa kanila. Sa likod ng tubig ay isang treasure chest na di umano'y may mahahalagang gamit o iyon ang kanilang inakala. Sa katotohanan, puno lamang ito ng swimwear. Nakalimutan ang pabayaing lugar na iyon, kailangan nilang magpatuloy. Kahit na sobrang maingat, nagbiktima pa rin ang ilang mansanas kay Pearl, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa impluensya ng maze, ordinaryong mansanas lamang ito, at hindi na nila kailangang mag-reincarnate. Muling lumitaw si Brilin sa pagkakataong ito, nang angakong ibibigay ang isang hiling sa kanila. Ngunit nang akala nila tapos na ang lahat, nadumihan si Pearl ng isang mansanas, kaya muli niyang sinunog ang buong koponan. Sa ikatlong pagsubok, determinado silang makuha ang hiling ng matanda. Ang resulta ay nabigo pa rin. Sino ang mag-aakala na bibilangin pa ng matanda ang mga nakaraang laro? Hindi nila maalis ang amoy na dumikit sa kanila. Bigla, parehong nagkaroon ng ideya ang dalawa. Maaaring ang ilog na nadaanan nila kanina ay isang clue rin. Nagbanyo at naglinis sila ng maayos, pagkatapos ay bumalik sa parehong lugar, na may kumpiyansang tinawag si Brilin upang buksan ang pinto ng treasury. Sa loob ay puno ng ginto, pilak at mahahalagang bato. Matagumpay nilang nakuha ang mga bagong gamit at na-unlock ang kakayahang magdala ng mas maraming props. Ngayon ay oras na para lumitaw ang huling boss. Sa ilalim nila ay isang trapdoor na nagdala sa lahat sa isang misteryosong espasyo. Sa labas, pumasok sina Dark at Kurlik bilang pangalawang rescue team sa laro. Ang pagkikita na ito ay inayos ng tadhana. Nasasabik si Dark sa enkwentro ng dalawa. Tunay nga, namatay na ang Diyos, ngunit kailangan lamang itong ma-revive. Ang dunggan na ito ay hindi kailanman naglilimita sa kamatayan bilang wakas. Maaaring muling ipanganak ang mga manlalaro at halimaw. Tiyak na kaya rin ng Diyos. Kinuha ni Faye ang bell item, hawak ito ni Pearl at pinatunog ng 2 beses. Ngunit pagkatapos ng sandaling paghihintay, wala nang nangyari. Gayunpaman, tumaas ang exploration points, ibig sabihin kailangan nilang puntahan ang bawat sulok at talunin ang bawat boss para bumalik ang Diyos. Marahil hindi nila kayang mag-isa. Ngunit sa maze na ito, may hanggang 200 tao, dagdag pa ang 50 miyembro ng rescue team na paparating na. Dapat nilang tipunin ang lahat at magbahagi ng impormasyon. Nagkita muli sila sa shrine, kung saan lahat ng kayamanan ay ibinahagi.
Natagpuan ni Pearl at ng dalawang kasama sa team ang isang karagdagang item na makakapagpaibigan sa mga maliliit na brown na nilalang sa mga manlalaro, kaya lahat ay nagsimula na. May kabuang 5 magkakaibang team na nakikipagtulungan sa laban, hindi kasama si Faye. Binuksan din nina ang pinto papunta sa lugar kung saan nagtatago ang boss. Hindi hinayaan nitong makatakas, binigyan ito ni Ouroboros ng suntok na nagpahulog sa kanya, na nagresulta sa pagkakaroon niya ng red card at pagpapalabas mula sa field. Kamangha-mangha, umabot ang progress sa 99.9. Habang nag-iisip pa si Faye, natuklasan na ni Pearl ang huling mekanismo. Ang kondisyon ay mag-roll ng dice hanggang lahat ay magpakita ng numerong 1. Ngunit hindi ito 6 na panig na dice. Ang posibilidad ay 1 sa 200 milyong pagkakataon. Kahit pa mag-roll hanggang masira ang kamay, maaaring hindi pa rin magtagumpay. Sa sandaling yon, lumitaw si Dark na parang tagapagligtas. Gumugol siya ng 15 minuto para linisin ang dice, at pagkatapos ay 15 segundo lang para i-roll ito, at lahat ay nagpakita ng numerong 1. Maaaring may mga taong natrap pa sa loob. Kailangan nilang unahin ang paghahanap sa kanila. Gayunpaman, ang progress ay bahagyang tumaas lang at huminto pa rin habang nawawala ang 0.001. Naalala mo ba ang unang butas na kanilang nilaktawan? 4 na tao ang tumalon pababa, at agad umabot ang progress sa 100%. Lumabas na mula sa simula, ito pala ang shortcut papunta sa pinakamalalim na bahagi ng maze. Na-resurrect ang deity mula sa bato. Si Anubis ang huling boss ng larong ito. Ngayon kailangan na lang nilang talunin siya para makauwi. Tinawag ni Anubis ang lahat ng boss mula sa iba't ibang level. Ipinakawala nila ang lahat ng kanilang malalakas na atake sa grupo ni Faye. Ngunit sa kabalintunaan, sila ay sobrang mahina. Inaatake nila ang kanilang sarili at nasasaktan sa sariling mga hampas. Ang resulta, lahat ay ganap na na-wipe out, naiwan na lang si Anubis at isang boss na nakatayo ng walang dalaw. Lumabas na ang kahinaan ng maliit na ito ay kahangalan. Itinaas ni Pearl ang isang higanting kanyon para ibigay ang huling hampas, ngunit buhay pa rin siya. Tinawag ni Anubis ang 100 pang NPC, ngunit walang silbi ang dalaw na yon. May immunity card si Leisha para hindi makipaglaban sa mga bilog at mabalahibong nilalang na ito. Sa kabalintunaan, nag-fire siya ng beam kay Faye na nagdulot ng wipeout sa kanya at sa kanyang mga kasama. Sa kabutihang palad, mayroon silang resurrection mirror item kaya hindi nila kailangang magsimula muli. Patuloy si Anubis sa paggamit ng mga galaw na nagpapagod sa kanila. Ang larong basura na ito ay nagawa pa ring magbigay ng kasiyahan, hindi katakatakang tinutukoy sila bilang flat brain. Tahimik na nagmumura si Faye sa kanyang puso. Tumalon si Nina upang protektahan ang grupo mula sa isang fatal blow, ngunit nasaktan ang kanyang binti. Naramdaman ni Faye ang sitwasyon at nagpa siya na yakapin siya at lumabas ng hall. Nagbukas si Pearl ng teleportation para ilikas ang lahat sa huling sandali na nagdulot ng hininga ng ginhawa sa lahat. Pagbalik nila, tumigil na sa pag-atake si Anubis. Lumapag siya ng may nasisiyahang hitsura. Gusto lang niyang kumpirmahin ang dedikasyon ng lahat sa laro. Ngayon, sila ay nagwagi.